Si Arata Hinohara ay isang nalulumbay na estudyante sa high school na dating mahusay na atleta, ngunit siya ay pinagtaksilan at binubuli ng kanyang matalik na kaibigan noong middle school. Mula noon, hindi na siya nabubuhay ng malaya, dahil ang trauma mula sa pagkakanulo na iyon ay tumatak na sa kanyang ulo. Nagbabago ang lahat kapag, isang araw, lumipat siya ng lugar kasama ang ibang tao mula sa isang parallel na mundo at agad na itinulak sa isang labanan kung saan ang mananalo lamang ang makakaligtas. Pinipilit siya nitong harapin ang kanyang mga takot, at siya ay naging isa sa pinakamalakas na bayani sa mundo. Bago iyon, siya ay isang duwag dahil ang patuloy na pambubuli ng kanyang matalik na kaibigan sa middle school, si Masato, ay tuluyang sumire sa kanya. Mas nagiging masaya siya dahil sa bagong kaibigan na nakilala niya noong high school, ngunit nang marinig niya ang kanyang bagong matalik na kaibigan na nakikipag-usap sa ilang mga bully tungkol sa kung paanong hindi siya naging kaibigan ni Arata, ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Nawala ang lahat ng tiwala ni Arata sa iba, at naisip na hindi siya magtitiwala sa sinuman. Ngayon, gusto na lang niyang mawala sa mundong ito. Sa ibang mundo, tumakas sa kanyang tahanan ang isa pang lalaki na kapareho ng pangalan ni Arata. Sinabihan siya ng kanyang lola na sumuko sa pagtakbo at tanggapin ang kanyang kapalaran, at tumanggi si Arata II na magpanggap na isang babae dahil hindi para sa kanya ang cross-dressing. Galit na galit dahil nagsasalita siya pabalik, inatake siya ng kanyang lola ng magic attack, at nahulog siya sa dagat. Siya ay nailigtas sa ibang pagkakataon, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang lola na wala siyang pagpipilian kundi ang mamuhay bilang isang babae mula ngayon, at maging ang susunod na naghaharing prinsesa ng kaharian. Lumalabas na ang kanilang kaharian ay palaging pinamumunuan ng isang prinsesa na may kapangyarihang mahika, at ang prinsesa ay palaging pinipili mula sa angkan ng Arata. Ang kasalukuyang prinsesa ay matanda na ngayon, ngunit ang angkan ay walang babae sa loob ng maraming dekada na papalit sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit idineklara ng lola ni Arata na siya ay isang babae noong siya ay ipinanganak, at ngayon siya ay dapat na maging susunod na mamumuno na prinsesa. Sinabi niya sa kanya na ito ay imposible dahil ang mga babae lamang ang maaaring gumamit ng mahika sa mundong ito, at iyon ang isa sa pinakamahalagang pamantayan upang maging namumuno na prinsesa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Lola na kung hindi siya pupunta bilang susunod na prinsesa, ang kanilang buong angkan ay mapupuksa dahil sa hindi pagtupad sa kanilang tungkulin. Sinabi niya kay Arata II na lunukin ang kanyang pride, at maging isang babae upang maprotektahan niya ang kanilang angkan at ang kanilang banal na sandata. Itinaas lamang ni Arata II ang kalawang na espada at sinimulan itong laruin, na sinasabi na ito ay isang piraso lamang ng basura, hindi isang banal na sandata. Sinisigawan siya ni Lola ngunit bigla siyang na-stroke, at nang makita siyang ganito, wala nang ibang pagpipilian si Arata kundi ang maging babae para sa kapakanan ng kanyang angkan. Kinabukasan, sumakay si Arata sa isang karwahe kasama ang kanyang personal na lingkod, si Kataha, na nagpapaliwanag na sinupil ng prinsesa ang mga Diyos ng mundong ito, na naninirahan sa espada. Ang kasalukuyang prinsesa ay naghari na sa loob ng 2 panunungkulan, na may kabuuang 60 taon, at siya ay matanda na ngayon. Hindi nakakatulong ang lecture na ito na gumaan ang pakiramdam ni Arata II pagkatapos niyang magbihis na parang babae, at gusto niyang mapunta sa ibang mundo. Para matulungan siyang bumuti ang pakiramdam, binibigyan siya ni Kataha ng good luck charm na nakuha niya mula kay Prinsesa Kika noong nagsilbi siya sa kanya noon. Ang kanyang kilos ay nagpapasaya kay Arata II, at sinabi niya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang lokohin si Kika at ang kanyang mga bantay. Kinabukasan, pumunta siya sa kabisera at pumasok sa napakalaking tore, na siyang tirahan ng naghaharing prinsesa. Si Arata II ay pumunta sa tuktok ng tore at natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga shrine ng 12 tagapangalaga, ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian, at ang mga tapat na gwardya ng prinsesa. Biglang dumating si Prinsesa Kika upang batiin siya at simulan ang seremonya, at si Arata ay namangha nang makitang hindi siya isang matandang babae, tulad ng naisip niya, ngunit isang kaibig-ibig na tao. Nalaman ni Arata na si Kika ay isang napakabait at mabuti na tao, at ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang tiwala. Ngunit biglang, isa sa kanyang 12 gwardya ang tumalon sa altar at hiniwa siya. Nasasaktan siya sa pagtataksil ng lalaking nagngangalang Kanoji, at inatake siya ng magic blast ngunit napakahina para gumawa ng anumang pinsala. Bumagsak ang prinsesa sa lupa at ginamit ang huling bahagi ng kanyang lakas upang mapanatili ang kanyang katawan.
Habang hinahayaan ni Arata II na lumabas ang kanyang tunay na boses, nalaman ni Kan'oji na siya ay isang lalaki. Balak niyang tapusin ang susunod na prinsesa, kaya wala siyang pakialam sa kasarian sa bagay na ito. Nataranta si Arata at nakiusap sa 12 Guardians na gawin ang isang bagay dahil ang prinsesa na dapat nilang bantayan ay kakasawi lang, ngunit lumalabas na bawat isa sa kanila ay isang taksil. Biglang inatake ni Kan'oji si Arata II, na kahit papaano ay umiiwas sa pag-atake at pagkatapos ay tumalon sa pool sa ibaba. Habang ang berdeng apoy sa tuktok ng tore ay naalis, ang publiko ay natakot, at sinabi ni Kan'oji sa lahat na ang prinsesa ay pinaslang ng isang lalaki na nagngangalang Arata, na nagpanggap na isang babae upang makalapit sa kanya nang hindi nagtataas ng mga hinala. Pinakilos ni Kan'oji ang buong hukbo upang hanapin si Arata II, na tumatakbo sa bayan na walang damit upang makarating sa isang ligtas na lugar. Sa kawalan ng pag-asa, tumungo siya sa Cave of Forest na kilala bilang isang kinatatakutang lugar na kumonsumo sa mga pumapasok dito, at ang mga umaalis dito ay nagbabago magpakailanman. May isip lamang ni Arata II ang tungkol sa pagtataksil ng 12 Guardians sa prinsesa, nang biglang umalangaw-ngaw ang kagubatan ng mga kakaibang ingay. Nagtataka si Arata II kung ano ang nangyayari, at kasabay nito, narinig din ni Arata na may tumatawag sa kanyang pangalan. Para sa isang maikling sandali, nakita nila ang bawat isa na lumulutang sa kalangitan, at pagkatapos ay lumipat sila sa isa't isa. Natagpuan ni Arata ang kanyang sarili sa kagubatan, hindi maintindihan kung ano ang nangyari or kung nasaan siya. Nang makalabas siya sa kagubatan at pinagmamasdan ang tore, halos tamaan siya ng isang matulin na palaso. Nandoon si Kan'oji at ilang sundalo para hulihin siya dahil para sa kanila, siya ay parang si Arata II. Si Arata ay sumilong sa loob ng mga puno, iniiwasan ang kanilang mga pana, at bigla siyang nadala sa isang lugar. Tumalon si Kataha sa kanya nang wala sa oras dahil naniniwala rin siya na siya ay si Arata II. Sinabi niya na talagang natutuwa siya na maayos siya, ngunit tinanong siya ni Arata kung sino siya. Sumagot siya na hindi pa oras para sa mga laro at hinawakan ang kamay nito, habang ligtas siyang inakay patungo sa kanilang nayon. Sa sandaling makarating sila sa nayon, sinabi ni Kataha kay Lola na nasawi na si Kika, at iniisip ng lahat na pinaslang siya ni Arata II. Nagulat si Lola, at pagkatapos ay sinabi ni Kataha na si Arata ay nawala rin ang kanyang mga alaala pagkatapos pumasok sa lupain ng kagubatan. Natakot si Lola at dinala si Arata sa sikretong basement kung saan ibinunyag niya na siya ay mula sa ibang mundo. Naniniwala siya sa kanya dahil ang alamat ng kagubatan ay nagsasabi na ang mga bumabalik mula sa kagubatan ay ganap na nagbago, at maaaring dahil silang lahat ay lumipat sa ibang tao mula sa ibang mundo. Nagulat si Arata nang marinig ito at nagtanong kung maaari siyang bumalik, ngunit tumanggi si Lola. Sinabi na dapat din siyang mamuhay bilang Arata II ngayon. Tumanggi si Arata na mamuhay bilang isang wanted na kriminal, ngunit matatag si Lola na hinding-hindi gagawa ng krimeng tulad nito ang kanyang apo. Nababalisa na si Arata sa pag-iisip tungkol sa kanyang buhay, na puno ng patuloy na pagdurusa ng biglang, narinig ni Lola ang sigaw ni Kataha. Pumunta siya sa labas upang malaman na kinuha siya ni Kan'oji bilang bihag, at hiniling niya sa matandang babae na ibigay sa kanya si Arata kung gusto niyang mabuhay ang babae. Sinabi ni Lola na wala siyang alam tungkol dito, kaya pinahirapan ni Kan'oji si Kataha, tinanong kung gusto niyang masawi sa pagprotekta sa isang kriminal. Sumigaw siya na naniniwala siya na hindi pinaslang ni Arata ang prinsesa, at ang mga salitang iyon ay yumanig kay Arata hanggang sa kanyang kaibuturan. Hindi niya maaaring hayaang ipagkanulo ang pananampalataya ng ibang tao, kaya lumabas siya upang iligtas si Kataha. Itinabi ni Kan'oji si Kataha habang inuutusan niya ang isang sundalo na tapusin siya. Napabalikwa si Arata at napansin ang kalaawang na espada na bumagsak sa lupa. Hinawakan niya ito para ipagtanggol ang sarili, at itinulak pabalik ang sundalo. Biglang nagising ang kapangyarihang natutulog sa loob ng kalaawang na espada. Napansin ito ni Arata at Lola, ngunit hindi ito napansin ni Kan'oji. Iniisip niya na ang isang banal na sandata ay walang silbi sa mga kamay ng isang normal na tao, kaya nagpasya siyang tapusin si Arata sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan sa apoy ng kanyang espada. Nataranta si Arata, ngunit habang sinasabi sa kanya ni Lola na sabihin sa Diyos sa loob ng espada na magpakita, ganoon din ang ginawa niya. Biglang nagpakita ang isang gintong harang sa paligid niya, at ang apoy mula sa pag-atake ni Kan'oji ay nagsimulang sumipsip dito.
Walang makapaniwala sa nangyayari, kung saan si Arata ang pinaka-nagulat sa biglaang pagtuklas na ito. Dahil ang pag-atake ng apoy ni Kan-oji ay patuloy na hinihigop, nagpa siya siyang supilan ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Sinasabi niya na hindi kapanipaniwala na si Arata ay napili rin, at pagkatapos ay biglang gumuho ang nasirang bubong. Habang sinusuri ng mga sundalo ang mga guho ng bahay, hindi nila nakita si Arata at ang iba pa. Si Kan-oji ay nakaupo ng mag-isa nang dumating doon ang isa pa sa 12 tagapag-alaga na nagngangalang Akaji, at ipaalam sa kanya na mayroon silang pagbabago sa plano. Nais nilang mahuli ng buhay si Arata ngayon para mailagay nila siya sa isang trial, at pagkatapos ay parusahan siya sa harap ng lahat upang magtagumpay sa kanilang paghihimagsik. Bumalik sa modernong mundo, hinahanap si Arata ng kanyang nanay at kapatid, ngunit hindi nila matawagan ang kanyang numero. Pagkatapos, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa paligid ng isang taong nag-uusap tungkol sa isang gwapong lalaki na walang sando sa kalye. Medyo nahumaling ang nanay ni Arata kaya nakalimutan niya ang anak niya at pinuntahan niya ang gwapong lalaki, upang malaman lang na ito si Arata, na kasing kamukha ng kanyang anak para sa kanya. Sa kabilang banda, si Arata at ang iba pa ay nasa isang kuweba kung saan sinabi ni Lola kay Arata na ang mga Diyos ng mundong ito ay naninirahan sa mga banal na sandata. Ang mga napili ay maaaring gumamit ng mga banal na sandata at mag-utos ng kapangyarihan ng mga Diyos, at ngayon ay isa na si Arata sa kanila. Pagkatapos nito, binigyan siya ni Kataha ng paboritong pagkain ni Arata II, umaasang babalik ang kanyang mga alaala kung kakainin niya ito. Masama ang loob ni Arata para sa dalaga, na gustong bumalik si Arata II kaya hindi niya matanggap na ibang tao ito. Pumunta siya sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin, ngunit sinundan din siya ni Kataha doon. Sinabi niya kay Arata na tiyak na babalik ang kanyang alaala, at nang subukan niyang ipaliwanag na siya ay ibang tao mula sa ibang mundo, tumanggo siya na parang naniniwala siya sa lahat ng sinasabi nito. Pagkatapos ay bigla niya itong niyakap mula sa likuran, sinasabing naniniwala siya na babalik ang kanyang amo. Naguguluhan na si Arata, at pagkatapos ay binuksan ni Kataha ang kanyang kamiseta upang makita na ang lucky charm na ibinigay nito sa kanya ay nawawala. Tinanong ni Kataha kung nawala ito sa kanya, at kahit nagalit siya, binigay niya sa kanya ang pangalawa sa set. Nagsimulang mag-open up si Arata sa kanya nang biglang dumating si Kan-oji doon, at nabihag na niya si Lola. Sinabihan niya si Arata na sumuko or labanan siya, at pinagbawalan ni Lola si Arata na gamitin ang kanyang sandata, kaya siya ang naaresto sa halip. Inihagis siya ni Kan-oji sa isang karwahe ng bilangguan at sinabi na siya ay opisyal na lilitisin para sa pagpaslang sa prinsesa. Sumigaw si Arata na hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Iniisip ni Kan-oji na nawala ang kanyang mga alaala sa kagubatan, ngunit wala siyang pakialam dahil balak niya pa rin siyang parusahan. Nagalit si Arata sa loob ng karwahe pagkatapos noon, nang biglang nagningning ang kanyang lucky charm at nag-project ito ng video sa dingding na nagpapakita kay Arata II sa kanyang silid. Parehong nagulat ang mga lalaki nang makita ito, at sinubukan ni Arata na bumalik sa kanyang silid sa pamamagitan ng portal ngunit nontog ang kanyang ulo sa kahoy na karwahe. Sa wakas, kapwa na pagtanto at tinatanggap ng mga Arata na lumipat sila ng mundo. Tinanong ni Arata first si Arata II kung bakit niya pinaslang ang prinsesa, at sinagot niya na siya ay pinagbibintangan para sa isang krimen na ginawa ni Kan-oji, at lahat ng 12 bantay ay kasabwat nito. Sinabi niya na ang prinsesa ay mukhang nawasak ng ipagkanulo siya ng mga ito, at hinding-hindi niya sila patatawarin. Nagulat si Arata nang marinig ito, ngunit nagpa siya siyang magtiwala kay Arata II. Pagkatapos ay tinanong ni Arata II kung maayos si Kataha at Lola, at sumagot si Arata na hindi sila naaresto. Gamaan ang pakiramdam ni Arata II, at hiniling niya sa kanya na alagaan sila. Inihayag din ni Arata na nagising ang banal na espada, at si Arata II ay nagagalak dahil ngayon ay may makakalaban na sa 12 tagapag-alaga. Nangako sila sa isa't isa na susubukan nilang maghanap ng paraan upang maibalik ang mga bagay sa normal, ngunit pagkatapos ay biglang lumiit ang portal. Sa sandaling iyon, ang ina ni Arata ay nagsimula ring pumunta sa kanyang silid sa modernong mundo. Sinubukan ni Arata na tawagan siya, ngunit wala itong silbi habang ang portal ay nagsara. Kinabukasan, tinawag ang isang grand jury para magpas siya sa parusa ni Arata. Ang 12 gwardya ay kumikilos bilang tagayusig at mga saksi, at nasaksihan nila si Arata para sa pagpaslang sa prinsesa habang nakabalat kayo bilang isang babae.
Ipinakita nila ang isang larawan ng prinsesa, na nakabitin sa pagitan ng buhay at kasawian. Nagalit ang hurado nang makita ito, at agad nilang hinihiling ang parusang kasawian para sa kriminal ng walang anumang paglilitis. Pinatahimik sila ni Kan Oji at sinabing hindi kayang protektahan ng 12 tagapag-alaga ang prinsesa, at labis silang nalungkot dito. Natigilan si Arata nang marinig ito at sinabihan si Kan Oji na huwag magsinungaling. Tinatawag niya ang 12 tagapag-alaga na mga taksil at mga walang puso na mas masahol pa sa hamak. Tinanong niya sila kung hindi ba sila nakaramdam ng sama ng loob ng salakayin nila ang prinsesa, na nagtiwala sa kanila sa kanyang buhay. Biglang ipinadala ng mandirigma na nagngangalang Akagi ang kanyang sibat kay Arata, at tinanong siya kung paano siya nagsisinungaling tungkol sa 12 tagapag-alaga na sinasaktan ng prinsesa dahil nagdadalamati pa rin sila sa pagkasawi nito. Ang iba pang mga elit na mandirigma ay nagsagawa rin ng parehong pagkilos, at sa kabila ng pagiging isang napakahirap na pagtatangka sa pag-arte, nagagawa nilang kumbensihin ang hurado. Ngayong na-corner si Arata ng lahat, naalala niya kung paano siya nabuli sa paaralan at sumuko. Siya ay ipapatapon sa isla ng bilangguan ng gaya bilang kanyang parusa sa halip na tapusin, dahil gusto ni Kan Oji na mabuhay siya hanggang sa malaman niya kung aling banal na sandata ang sapat na malakas upang madaig ang kanyang espada. Si Arata ay inilagay sa isang prison ship at lumipad, at hindi nagtagal ay itinapon si Kataha sa kanyang selda dahil siya ay nahuli na palihim na pumasok sa ship. Sinabi ng gwardya na ipapatapon din siya sa gaya kasama ang kanyang lalaki, ngunit walang pakialam si Kataha basta nasa tabi niya si Arata. Nakasuksok ang kanyang bag at espada kasama niya, at iniisip ni Arata na maaari niyang basagin ang mga pader ng bilangguan gamit ang kanyang divine sword. Sinusubukan niyang ipakita ang kapangyarihan nito, ngunit walang nangyayari. Si Arata ay sumuko, ngunit pagkatapos ay biglang, ang kanyang lucky charm ay nagsimulang kuminang, at siya at si Kataho ay napunta sa langit. Biglang nagpakita sa harap nila ang espiritu ni Prinsesa Kika, at tinawag niya si Arata na kanyang bagong tagapangalaga. Sinabi ni Kika kay Arata na ang kanyang mga salita sa panahon ng paghuhukom kanina ay nagpasaya sa kanya, at nakita niya ang pag-asa sa kanya na lumikha ng isang matatag na hinaharap para sa kaharian. Ipinaliwanag ni Kika na, hanggang ngayon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang supilan ang mga Diyos sa loob ng banal na sandata, upang ang kanilang kapangyarihan ay magamit para sa kapakanan ng kaharian. Gayunpaman, kung siya ay masawi, ang banal na sandata ay magiging malaya, at sa lalong madaling panahon, ang mandirigmang taglay ang kanilang kapangyarihan ay tatangayin ng mga dakilang ambisyon na sa huli ay maghahadyos sa mundo sa kaguluhan. Kaya naman gusto ni Kika na ibalik ni Arata ang kanyang kaharian sa ngalan niya. Para magawa iyon, kailangan niyang dalhin ang kanyang divine sword sa kanyang katawan bago ito mawala sa kahit na anong maliit na buhay na natitira sa kanya. Masyadong hindi sigurado si Arata tungkol dito, at sinabi niya na ang isang mahinang lalaking tulad niya ay walang magagawa. Gayunpaman, sinabi ni Kika na mapagkakatiwalaan lamang siya sa gawaing ito. Nagulat si Arata, at pagkatapos ay bigla siyang bumalik sa bilangguan na may maliwanag na flash. Napapaisip tuloy siya kung magagawa ba niya talaga ang gusto ng prinsesa. Sinabi ni Kataha na naniniwala si Kika sa kanya, at ganoon din siya. Sinabi niya sa kanya na, bilang panimula, dapat niyang itabi ang kanyang banal na sandata sa loob ng kanyang katawan, dahil magagawa ito ng mga napili. Natagpuan ni Arata na mas madaling itago ang espada sa loob ng kanyang kamay. Pansamantala, dumating ang ship sa Gaia, ang prison island na mukhang palabas sa steampunk na pelikula. Inihagis doon ng mga gwardya sina Arata at Kataho kasama ang marami pang kriminal. Itinatago ni Arata si Kataho mula sa mga masasamang titig na natatanggap nila mula sa iba pang mga bilanggo, na sinusumpa ang pumaslang sa prinsesa. Madilim at nagbabanta ang mod, ngunit biglang, may dumating na 2 lalaki at sinabi kay Arata na sila ang mga boss ng kulungan na ito, kaya dapat niyang ibigay sa kanila ang lahat ng kanyang gamit at damit. Nagsimula silang mamula nang makita ang magandang si Kataho, at gamit ang pagkakataong ito, sinubukan ni Arata na tumakas mula sa kanila. Napansin siya ng lalaking mapula ang buhok na nagngangalang Kenji at agad siyang inatake. Nasugatan niya ang kamay ni Arata at ibinagsak siya sa lupa, nagtanong kung paano mapapaslang ng isang taong kasing mahina niya ang prinsesa. Bago maipaliwanag ni Arata ang kanyang kawalang kasalanan, ang bilangguan ay nagsimulang manginig, at ang mga bilanggo ay nabigla, na sinasabi na ito ang oras ng pagtutuos.
Tumakas sila, at natarante si Arata dahil pati si Kenji ay tumakas nang hindi natatapos ang kanilang laban. Biglang nagsimulang gumalaw ang malalaking guwang na tubo, at inatake nila ang dalawang tao, sinisipsip ang mga ito. Pagkatapos, biglang tumahimik ang buong bilangguan. Nagtataka si Arata kung ano ang nangyayari, nang may isang babae na dumating doon at sinabi sa kanya na ito ay gawa ni Warden Soga, na nagpapatakbo ng kulungan na ito. Araw-araw, pumipili siya ng 2 bilanggo at kinakain sila, at tinatawag ito ng lahat na oras ng pagtutuos. Ang babae pagkatapos ay nagnakaw ng isang pin mula sa buhok ni Kataha, na sinasabi na ito ang presyo para sa pagbibigay ng impormasyon, habang siya ay umalis. Di nagtagal pagkatapos nito, sinubukan ni Arata na tumakas mula sa bilangguan gamit ang kanyang espada. Sinusubukan niyang ilabas ang kapangyarihan nito, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Pansamantala, nakahanap si Kataha ng maligamgam na paligan para kay Arata, at nag-alok itong kuskusin ang likod nito. Tinanggihan niya ang kanyang alok, ngunit pagkatapos ay napansin ni Kataha ang kanyang pinsala at pinagaling ito gamit ang magic. Na-curious si Arata, kaya sinabi sa kanya ni Kataha na siya ay mula sa isang servant na angkan, at ang mga babae mula sa kanyang angkan ay may kakayahang protektahan ang kanilang master. Ginagamit niya ang kanyang mahika sa ulo ni Arata para makapagpahinga siya. Sa wakas, napagtanto ni Arata ang debosyon ni Kataha sa kanyang master, na nagtulak sa kanya na pumunta sa bilangguan kasama niya. Nagpasalamat siya sa kanya, nang biglang yumanig muli ang kulungan, at gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Kataha. Nahulog siya sa sahig sa ibaba, at nabigla si Arata dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit na nakita niya itong nasa panganib. Sinusubukan pa rin niyang hanapin siya at tinanong ang iba pang mga bilanggo kung nakita nila siya, ngunit wala silang sagot. May mga taong nagsimulang humabol sa kanya dahil gusto nilang ibagsak ang pumaslang sa prinsesa. Nagtago si Arata sa kanila, nang biglang, nahanap niya ang babae kanina, na nagpakilalang si Osang. Sinabi niya kay Arata na may mga alingaungaw na kung sino man ang makakapaslang sa pumaslang sa prinsesa, sila ay papayagang umuwi, ngunit sa tingin niya ay hindi ito totoo. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang babaeng kasama niya, at tinanong ni Arata kung may alam siya. Sinabi ni Osang na oo, at si Arata ay agad na nag-aalok ng kanyang bag bilang ang presyo para sa impormasyon. Sinabi sa kanya ni Osang na kinuha siya ng redhead na nagngangalang Kenji, at ibinigay ang impormasyong ito sa kanya ng libre dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang espesyal na tao. Hiniling niya kay Arata na magmadali dahil kilala si Kenji na isang serial troublemaker. Gayunpaman, si Kenji at ang kanyang sinumpaang nakababatang kapatid, si Jing, ay parang masunor ang maliliit na tuta sa harap ni Kataha. Pinasalamatan niya ang mga ito sa pagligtas sa kanya noong siya ay nahulog, at pagkatapos ay umalis si Jing para makascore ang kanyang kapatid sa babae. Gayunpaman, hindi rin alam ni Kenji kung ano ang gagawin sa dalaga, kaya lumabas siya ng silid. Ilang sandali sa labas, nakita niya si Jing na walang malay at si Arata sa tabi niya. Iniisip ni Kenji na pinatumba ni Arata ang kanyang kapatid, at inatake siya nito sa galit. Sinubukan ni Arata na alisin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi nakinig si Kenji, pinilit siyang bunutin ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, nagising si Jing at sinabi sa kanyang kapatid na hindi si Arata ang kalaban. Biglang sumugod ang isang kriminal para salakayin si Kenji, ngunit pinatumba siya ni Arata ng isang sipa. Nakilala ni Kenji ang lalaki bilang miyembro ng kanyang karibal na gang, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jing na inatake siya ng gang at inalis ang kanyang singsing, ngunit iniligtas siya ni Arata. Hiniling ni Kenji kay Arata na bantayan si Jing, habang nagmamadali siyang maghayganti at kunin ang singsing ng kanyang kapatid. Dinala ni Arata si Jing sa silid kung saan siya nagkwento habang ginagamot siya ni Kataha. Dinukot siya ng mga magnanakaw para maging isa sa kanila, at doon niya nakilala si Kenji. Mabilis silang naging magkapatid, ngunit nang magkaroon ng gulo ang gang, binyantaan nila ang dalawang lalaki at ipinadala sila sa gaya. Ang singsing niya ang tanging alaala ng kanyang ina, at nangako si Kenji kay Jing na lalabas sila ng kulungan at pagkatapos ay sabay silang uuwi. Pagkatapos ng lahat ng ito, sina Arata at Kataha sa wakas ay nakapag-usap ng pribado. Sinabi ni Arata sa kanya na handa siyang tulungan ang prinsesa ngayon, at ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay maghanap ng paraan upang makalabas sa bilangguan. Sinabi ni Jing na imposible ito dahil si Warden Soga ay isang Chosen One na may divine weapon, at hindi nila ito matatalo.
Maya-maya lang, dumating si Kenji na dala ang singsing ni Jing. Pinasasalamatan niya si Arata sa pagligtas sa kanyang kapatid, ngunit pagkatapos ay hinamon siya muli para sa isang labanan. Naniniwala siya na ang pangangaso kay Arata ay makakakuha sa kanya ng tiket upang makalabas sa isla ng bilangguan. Ngunit bago nila magawa ang anumang bagay, nagsisimula ang pagtutuos. Bumaba ang isang guwang na tubo at dinukot si Kenji habang pinupuntirya ng pangalawa si Arata. Nanlamig si Arata sa takot, ngunit itinulak siya ni Jing palayo para makasama niya ang kanyang kapatid. Nataranta si Arata dahil sa kanyang kabiguan, dahil hindi siya makagalaw sa oras upang iligtas muli ang iba. Gayunpaman, ang makita ang mga aksyon ni Jing ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, at nagpasya siyang iligtas ang magkapatid. Dinadaanan niya ang malalaking tubo na patungo sa itaas dahil baka mahanap nila ang warden doon. Alam niyang magiging delikado ito, kaya nangako siyang paprotektahan si Kataha sa lahat ng bagay. Sa kabilang banda, nasa itaas na palapag sina Kenji at Jing, nakatali ng malalakas na tubo na bakal. Nagpupumilit silang lumaya, ngunit mas humihigpit ang mga tubo sa kanila. Ipinahayag ni Soga na hahatulan niya sila para sa kanilang mga kasalanan, at binibigyan sila ng pagkakataong labanan ang isa't isa hanggang sa kasawian, na nangangakong hahayaang mabuhay ang makaligtas. Tumanggi si Kenji na labanan ang kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya ni Soga na kung hindi sila maglalaban, pareho silang masasawi. Ibinaba niya ang mga ito sa arena at pagkatapos ay binigay din ang kanilang mga armas. Ayaw lumaban ni Jing, ngunit kinuha ni Kenji ang kanyang sandata at sinimulang salakayin siya. Sakto namang nakarating doon sina Arata at Kataha para makitang sinasalakay ni Kenji si Jing. Tumalon si Arata sa loob, sinabihan si Soga na itigil agad ang kalokohan na ito. Sumagot ang malupit na warden na hindi niya hahayaang may makagambala sa kanyang hustisya. Inatake niya si Arata gamit ang mga tubo, ngunit umiwas si Arata at sinabi na ang mga lalaki ay hindi masamang tao. Tinuro lang ni Soga si Kenji, na galit na umara-atake kay Jing. Sinabi pa niya sa kanya na hindi na siya nakababatang kapatid, at ang mga salitang iyon ay nagpapaalala kay Arata ng pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan. Biglang tumalon si Kenji patungo kay Jing para atakihin siya, at si Jing ay likas na iniswing ang kanyang sandata at tinamaan siya. Habang nahuhulog si Kenji, naalala niya ang panahong nakilala niya si Jing sa langgan ng mga magnanakaw. Kakaalis lang niya sa pamilya niya at iyak ng iyak pero nangako si Kenji na ibabalik niya siya sa nanay niya para pakalmayin siya. Ngayon, maaari na lang siyang umasa na mabuhay at makatakas si Jing. Napagtanto ni Arata na isinakripisyo ni Kenji ang kanyang sarili para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, trinap ni Soga si Jing sa halip na palayain siya, sinabi na siya ay isang kriminal para sa tangkang pagpaslang. Galit na galit si Arata na pinaglalaroan lang ni Soga ang kanilang mga emosyon, kaya't sa galit ay hinugot niya ang kanyang espada at pinutol ang mga tubo para palayain si Jing. Biglang, isang higanteng tubo ang umatake kay Arata, at siya ay kumapit dito. Bumaba siya mula sa itaas at patuloy na nadudurog, ngunit nananatili pa rin kahit papaano. Nasasaksihan din ng lahat ang laban, at pagkatapos ay tinanong ni Soga si Arata kung paano niya ito haharapin kung hindi man lang niya alam kung paano gamitin ang kanyang sandata. Sinisigaw ni Kataho ang kanyang pangalan, at biglang naalala ni Arata ang kanyang pangako na laging protektahan siya. Hinihiling niya ang kanyang banal na sandata upang ipakita ang tunay na kapangyarihan nito. Biglang sumilay ang gininto ang liwanag mula sa kanyang espada, na ikinasilaw ng lahat sa bilangguan. Si Arata ay nasa kanyang gininto ang harang, at ang mga tubo sa paligid niya ay nagsimulang maghiwa-hiwalay nang malapit na siya sa kanila. Inatake ni Soga si Arata gamit ang kanyang buong lakas, ngunit ang isang atake ni Arata ay napipigilan ang kanyang pag-atake at inilantad ang tunay na katawan ng warden na si Soga na nasa ilalim ng isla sa buong panahon. Isa lang siyang matanda na may mga tubo na nakausli sa katawan, at may itim na sandata na tumutusok sa tiyan. Iniisip ni Arata na naghihirap ang kaawa-awang tao, kaya sinubukan niyang palayain ito, ngunit habang hawak niya ang kanyang itim na espada, nakita niya ang nakaraan ni Soga. Siya ay isang maamo at mabait na tao minsan, at pinakitunguhan niya ang mga kriminal ng may habag na sinasabi sa kanila na pag-isipang muli ang kanilang mga aksyon at baguhin ang kanilang buhay upang makalabas. Gayunpaman, isang lalaking pinagkakatiwalaan niya ang nagtaksil sa kanya dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya ni Soga. Inatake niya ito at pagkatapos ay itinapon sa bulkan bago tinusok ng kanyang banal na sandata.
Dahil sa pagtataksil na ito, lumipat si Soga sa dark side at naging demonyo. Ang mga tubo ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan, pinaslang ang taksil at binago ang bilangguan. Ang baluktot na pag-iisip ni Soga ay nagpasya na hindi na muling magtiwala sa sinuman, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bitagin ang lahat sa impyerno ng kanyang paggawa. Sa wakas ay naunawaan na ni Arata ang dahilan kung bakit naging ganito si Soga, ngunit iniisip ng matandang warden na hindi niya ito maiintindihan. Hiniling sa kanya ni Soga na tapusin siya, at nag-cheer ang mga bilanggo kay Arata upang tapusin ang matanda. Gayunpaman, binitawan ni Arata ang kanyang sandata at pagkatapos ay sinubukang bunutin ang itim na espada mula kay Soga. Ang itim na aura mula sa espada ay nagsimulang kumalat patungo kay Arata, pinupuno ang kanyang isip ng galit at puot sa mga nagtaksil sa kanya. Si Arata ay sumisigaw sa dalamhati habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, ngunit siya ay nanunumpa na ililigtas si Soga sa lahat ng bagay. Hinugot niya ang espada mula sa kanya at napaluhod. Tinanong siya ng matandang warden kung bakit ginawa niya ito para iligtas siya, at sumagot si Arata na dahil pareho silang pinagtaksilan at nasaktan, ngunit gusto pa rin niyang magtiwala at tumulong sa iba. Naantig si Soga sa kanyang mga salita, at nagpapasalamat kay Arata sa pagpapalaya sa kanya mula sa madilim na bahagi. Ang espada ay biglang bumalik sa orihinal nitong anyo, at ipinahayag ni Soga na nasa loob nito ang Diyos na si Sena. Nagsisimula siyang maghiwa-hiwalay at pagkatapos ay pumasok sa kanyang espada, na sumabog sa gininto ang enerhiya. Sinabi ni Soga kay Arata na isinuko niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya, at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang espada ng may hustisya. Ang gintong enerhiya ay pumasok sa espada ni Arata, at binago niya ang kanyang lumang espada sa espada ni Sena. Inilabas niya ang kapangyarihan nito ng sabay-sabay, at isang gintong enerhiya ang nagsimulang baguhin ang bilangguan habang nagmamasid ang lahat sa pagkamangha. Ang mga taong kinuha sa panahon ng pagtutuos ay ibinalik din na buhay, at lahat ay masaya. Kaya lang, dumating si Kan-Oji doon, hinahanap si Arata. Nakita niya ang maliwanag na kislap ng liwanag mula sa langit, at sinimulan niyang tanungin ang mga tao tungkol sa nangyari. Ang boses ni Soga ay nag-alerto kay Arata tungkol sa panganib at sinabihan siyang umalis, habang siya ay nagpapakita sa isang parang multong anyo sa harap ni Kan-Oji. Napagtanto ni Kan-Oji na ang matandang warden ay natalo, at sinabi sa kanya ni Soga na si Arata ay malakas, at gayon din ang kanyang divine sword. Inihayag niya na ang espada ng Origins ang mamumuno sa mundo. Samantala, dinala ni Kenji at Jing si Arata sa bangkang tinitirhan nila noon at ginamit ito para makatakas mula sa isla. Sa kabilang banda, si Arata II ay namumuhay ng maingat gaya ng dati, kahit na siya ay nasa tahanan ni Arata. Nag-aalala ang pamilya niya sa kanya dahil na-diagnose siya ng doktor na may temporary amnesia. Sinabi ng kanyang ama na dapat siyang hindi pag-aralin ng ilang araw, ngunit tutol ang kanyang ina. Sinabi niya na dapat silang maging matalino at matapang upang maunawaan at masuportahan nila ang kanilang anak. Maya-maya lang ay bumaba na si Arata II, sinabing naninigas ang katawan niya dahil ang tagal na niyang hindi nanghuhuli. Ang lahat ay nagulat, ngunit ang kanyang mga magulang ay sinusubukang kumilos na parang alam nila kung ano ang kanyang sinasabi. Ang kapatid na babae ni Arata, gayunpaman, ay sawa na sa kanyang kalokohan. Bumalik sa mundo ng pantasya, bumalik si Kan-Oji sa kanyang sariling teritoryo, iniisip pa rin ang mga salita ni Soga na si Arata ang may pinagmulang espada. Sa hindi kalayuan sa kanya, si Arata at ang kanyang grupo ay halos hindi na nakarating sa isang isla matapos masira ang kanilang bangka sa kalagitnaan. Sinusuri nila ang mga mapa, at sinabi ni Kenji na malayo sila sa kabisera, at para makarating doon, kailangan nilang dumaan sa teritoryo ni Kan-Oji. Na-curious si Arata tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni Katauhan na ang 12 Guardians ay mga pinuno ng 12 domain ng kaharian, at kung wala ang prinsesa na mamumuno sa kanila, sila ay babalik sa kanilang mga teritoryo. Bigla silang nakakita ng usok sa di kalayuan, at sinundan nila ito para makita ang ilang ordinaryong tao na nagkakampo sa kagubatan. Kinilala sila ni Jing bilang mga tao mula sa kanyang nayon at tumakbo sa kanila. Nakilala rin nila siya, at sinabi ni Jing sa lahat na ligtas nang lumabas ngayon. Sa sandaling iyon, lumabas ang kanyang ina sa kanyang tent, at talagang emosyonal siyang makitang bumalik ang kanyang anak. Magkayakap sila, tapos dumating din doon sina Kenji at iba pa. Sinabi ni Jing sa kanyang ina kung paano siya iniligtas ni Kenji, at nagpasalamat siya sa kanya.
Sumagot si Kenji na hindi ito big deal pero nalulungkot na siya na baka mawala si Jing ngayon. Samantala, nakipag-usap si Arata sa mga taga-nayon at nalaman na maaaring sumiklab ang digmaan sa lalong madaling panahon dahil ang 12 tagapangalaga ay bumalik upang mamuno sa kanilang sariling teritoryo, at lahat sila ay ambisyoso na makakuha ng higit na kapangyarihan. Kaya naman ang mga taga-nayon ay tumatakas sa mga lugar na malayo sa pakikibaka. Nagtataka si Arata kung ano ang mangyayari ngayon, at sinabi sa kanya ni Kenji na ang isa sa 12 tagapangalaga ay babangon sa tuktok at magiging hari. Sinabi niya na sa nakaraan din, ang 12 tagapangalaga ay palaging nakikipaglaban, ngunit pinigilan sila ng prinsesa at nagdala ng kapayapaan sa buong kaharian. Pagkatapos umalis si Jing at ang mga taga-nayon, at sumunod si Arata at mga kaibigan niya upang magpaalam. Dumating sila sa isang talon, na halos naglalaho bawat buwan, na nagbubukas ng pasukan sa isang lihim na daanan. Ang mga taga-nayon ay umalis na bumabati kay Arata at Kataha. Nagpaalam din si Jing kina Arata at Kataha, at pagkatapos ay sinabihan si Kenji na sumama sa kanya. Gayunpaman, hindi sumama sa kanya si Kenji, at habang lumalaki ang daloy ng talon, inilayo ng nanay ni Jing ang kanyang anak. Nagtataka si Jing kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay ngumiti si Kenji, na sinasabi sa kanya na mamuhay ng masaya kasama ang kanyang ina hanggang sa magkita sila muli. Ang talon ay bumalik sa buong agos nito pagkatapos iyon, at habang ang landas ay nagsasara, si Jing ay lumuluha. Tinanong ni Arata si Kenji kung bakit niya ginawa iyon, at sinagot niya na anggang niya ang dumukot kay Jing, kaya wala siyang karapatang makasama ang kanyang pamilya. Sinabihan niya sina Arata at Kataha na umalis din sa kanilang landas dahil gusto niyang mapag-isa ngayon. Gayunpaman, hinawakan lang ni Arata ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na sasama siya sa kanila. Bagamat kalahating nag-aatubili, nagpa siya si Kenji na sumama sa kanila. Mabilis na napagod si Arata sa lalong madaling panahon sa paglalakbay, habang ang grupo ay nagpa siya na magpahinga, nakakita sila ng isang malaking halimaw na nakakagulat kay Arata. Umuungal ito ng malakas at pagkatapos ay hinabol sila. Tumatakbo sila at nadadapa, at dinaanan sila ng galit na halimaw nang hindi nila namamalayan na nasa ilalim sila nito. Nang ligtas na si Arata at ang kanyang mga kaibigan, nakakita sila ng paggalaw sa mga palumpong at nakakita sila ng isang babae na may hawak na itlog ng halimaw na nakita nila. Hinanap muli sila ng halimaw, at lahat ay tumakbo palayo. Si Kenji ang huling nag-react, kaya hinabol siya ng halimaw habang ang iba ay nakaligtas. Tinanong ni Arata at Kataha ang babae, na nagngangalang Hanatap kung bakit niya ninakaw ang itlog ng halimaw dahil maaari itong mapanganib, at sumagot siya na ang kanyang may bahay ay naghihintay ng isang sanggol sa lalong madaling panahon, kaya nais niyang ibigay sa kanya ang higanteng itlog para sa nutrisyon. Biglang napisa ang sanggol na halimaw sa loob ng itlog, at nadismaya si Hanata na wala na siyang magagawa ngayon. Pagkatapos, dumating doon ang master ni Hanata na si Okiko na nakasakay sa kakaibang kabayo, at nasa likuran niya si Kenji. Sinabi ni Kenji na iniligtas siya ng lalaking ito, at nang magpasasalamat si Arata kay Okiko, nagkaroon siya ng mataas na lagnat at bumagsak. Nang magising si Arata, napadpad siya sa bahay ni Okiko at nasa tabi niya si Kenji. Dumating doon ang asawa ni Okiko na may dalang mga damit, at masaya siya nang makitang nagising na si Arata. Pagkatapos nito, tinitingnan ni Arata ang kanyang mga gamit at nakita ang kanyang smartphone sa kanila. Agad niya itong tinignan habang sinusubukang itago ang telepono kay Kenji, na para bang may nakakainis na pinsan na gustong malaman kung may mga games ba siya. Binubuksan ni Arata ang telepono, at sa kabutihang palad ay gumagana pa rin ito. Ang huling mensahe dito ay mula kay Sugoro, ang kanyang bagong kaibigan na nagtaksil sa kanya sa huli. Medyo nainis si Arata saglit, pero may naalala si Kenji na mahalaga. Sinabi niya kay Arata na ang taong nagngangalang Okiko ay talagang lingkod ni Kan'oji. Kung malalaman niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, maaari siyang magkaproblema, at nagulat si Arata nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Okiko sa silid na may hawak na banal na espada. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang sibat ni Kenji, at nang makitang nagulat si Arata, sinabi niya sa kanya na hindi lahat ng banal na sandata ay ginagamit para sa pagkawasak. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi rin siya mahilig sa digmaan, at salamat sa pagiging mabait na pinuno ni Kan'oji, ang kanyang rehiyon ay medyo maunlad. Kasabay nito, si Kan'oji ay bumalik sa bahay, at siya ay dumadalaw sa libingan ng isang taong napakamahal sa kanya.
Ipinangako niya sa kanya na siya ang magiging hari at uupo sa trono para sa kanya. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang tumakbo sa kanya na may balita na ang isa sa kanyang pinakamalapit na mga tagapaglingkod ay inatake. Nagmamadaling pumunta si Kan'oji roon upang matagpuan ang lahat ng tao sa sambahayan na inatake, at nalaman niya mula sa kanyang lingkod na sinalakay sila ni Echo. Napailing-iling si Kan'oji nang marinig ang balitang ito dahil isa si Echo sa pinakamalapit niyang kaibigan. Nalaman niyang inatake din ang ibang mga servant, kaya nagpa siya siyang mabilis na maabot ang mga ito, ngunit lahat ay napaslang maliban kay Okiko. Nagpa siya si Kan'oji na magmadali sa nayon ni Okiko upang mailigtas man lang niya ito. Bumalik sa nayon, ang lahat ay mapayapa. Nabalitaan ni Okiko na malapit na ang digmaan, ngunit hindi siya sasali dito dahil hindi niya gusto ang pagdanak ng dugo. Sinabi ni Arata na kalokohan ang maglaban para umangat sa ranggo, ngunit sinabi sa kanya ni Okiko na hindi kailangang pumaslang ng iba para maging hari. Ipinaliwanag niya na kung ang isa ay makapagpapasuko sa kanya ng iba pang mga piniling mandirigma, maaari niyang pag-isahin ang lahat ng banal na sandata at maging hari ng walang pagdanak ng anumang dugo. Napagtanto ni Arata na iyon ang ginawa ni Soga, at nagkataon, narinig din iyon ni Okiko. Si Arata ay nasa gilid ngayon, natatakot na ang kanyang sikreto ay matuklasan. Sinabi ni Okiko na ang taong pumaslang sa prinsesa ay isa ring Chosen One na tumakas mula sa bilangguan. Sinasabi niya na kung totoo ang balita tungkol sa pagpapasuko niya kay Soga, na frame ang lalaki. Ipinaliwanag niya na ang banal na sandata ni Soga, ang Sena, ay makikita ang tunay na kalikasan ng sinuman, kaya hindi ito magpapasakop sa isang kriminal. Pagkatapos ay lumingon si Okiko, nagpapahiwatig na alam niyang si Arata ang taong pinag-uusapan. Ngunit bago mangyari ang anumang bagay, sinabi ng servant ni Okiko na may naghihintay na bisita sa kanya. Nang maglaon, sinabi ng servant na babae na si Hanata na umalis kaagad si Arata at ang grupo dahil ang bisita sa kanyang bahay ngayon ay si Akagi. Ano man ang panganib, si Arata at ang iba pa ay pumuslit sa meeting room kung saan narinig nila si Akagi na nagsasabi kay Okiko na si Kan'oji ang pumaslang sa prinsesa. Ibinibigay niya ang buong sisi kay Kan'oji, na sinasabi na siya ang utak sa likod ng pagpaslang at ginagamit si Arata para lamang makagambala sa lahat. Sa wakas ay dumating siya sa punto at sinabihan si Okiko na maging lingkod niya sa halip na isang asasin. Sumagot si Okiko na hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Akagi, at kahit sinasabi niya ang totoo, tapat siya kay Kan'oji at susundin siya anuman ang kanyang mga kasalanan. Bilang tugon, inilabas ni Akagi ang kanyang banal na sibat at tinusok ang lupa gamit ito, na lumilikha ng mga spike ng Earth. Hindi sinasaktan ng mga spike si Okiko ngunit banihag ang kanyang buntis na asawa. Tinanong ni Okiko si Akagi kung bakit niya ito ginagawa dahil hindi niya kailangan ng tulong niya para maging hari. Sumagot si Akagi na ginagawa niya ito dahil gusto niya ang lahat ng divine na sandata, at kinuha niya ang mga armas ng iba pang 6 na servant ni Kan'oji. Pagkatapos ay tinanong ni Akagi si Okiko kung hahayaan niyang masawi ang kanyang asawa, or sumuko ng mapayapa. Si Arata ay natakot nang marinig kung gaano lahat gagawin ni Akagi upang makamit ang kanyang layunin. Bubunutin na niya ang kanyang sandata, ngunit naramdaman iyon ni Okiko at nagpahayag na siya ay susuko. Gayunpaman, gusto niyang ipangako ni Akagi na hindi niya sasaktan ang kanyang asawa or mga bisita. Ipinangako niya iyon, at pagkatapos ay inilabas ni Okiko ang kanyang sandata at isinumite kay Akagi at sa kanyang superior divine na sandata. Ang kanyang katawan ay nagiging enerhiya at pumasok sa espada, at pagkatapos ay napupunta ito sa divine weapon ni Akagi. Umiiyak ang asawa ni Okiko nang malaman na nawalan siya ng asawa, at nagulat din ang iba. Maya-maya lang, 2 katulong ang tumatakbo matapos marinig ang malalakas na ingay, at pinaslang sila ni Akagi nang walang pagpipigil. Ang asawa ni Okiko ay nakikiusap sa kanya na iligtas man lang siya, ngunit pinaslang din niya ito nang walang awa. Galit na galit si Arata, at inihambing niya si Akagi sa isang demonyo. Biglang naputol ang kurtina nang maramdaman ni Akagi ang lahat ng nasa likod nito. Akmang sasalakayin na rin niya si Arata nang biglang dumating si Kan'oji doon. Nalungkot siya nang makita ang eksena ng mga nasawi, at nagtanong kay Akagi kung paano niya magagawa ang ganoong bagay. Sumagot si Akagi na nagsimula na ang digmaan para maging hari, at hindi siya titigil sa anumang bagay para makamit ang trono. Ginagamit ng galit na si Kan'oji ang kanyang atake sa apoy kay Akagi, na hinaranggan ito ng kanyang pader na bato.
Sa susunod na sandali, tumalon si Kan-oji sa kanya mula sa itaas at muling umatake, ngunit nagtagumpay din si Akagi na harangan iyon. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mga spike ng bato patungo kay Kan-oji, na makakaiwas lamang sa kanila. Halos nataman siya ng isang spike ngunit nagawa niyang masira ang kanyang barko. Hinatake siya ni Akagi ng mas maraming spike at ganap na napapalibutan si Kan-oji. Hinatake siya ni Akagi gamit ang mga rock bullet, at habang sinusubukan ni Kan-oji na ipagtanggol ito gamit ang firewall, inatake siya ni Akagi mula sa likuran. Bumagsak sila sa lupa sa ibaba, at ang sagupaan ng kanilang mga sandata ay naglalabas ng malakas na shockwave na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Si Arata at ang kanyang mga kaibigan ay itinapon, ngunit isinaaktibo niya ang kanyang kakayahan sa pagharang sa oras upang ligtas silang makalapag. Sa kabilang panig, si Kan-oji ay nagpakawalan ng kanyang galit at nababalot ng apoy habang hinihiling niyang malaman kung bakit ginawa ito ni Akagi. Ipinaalala sa kanya ni Akagi ang kaibigan nilang si Emily, na mahal si Kan-oji, ngunit nasawi ito dahil sa kanya. Naiwang naguguluhan si Kan-oji sa kanyang mga salita, at agad na nawala ang kanyang sandata, na papunta kay Akagi. Tinusok ni Akagi ang lupa at lumikha ng mga batong replika ng banal na sandata ng mga tagapaglingkod ni Kan-oji. Ipinahayag niya na kinuha niya silang lahat, at ngayon ay aalisin din niya ang espada ni Kan-oji. Bumaon sa lupa ang espada, kaya gumanti si Kan-oji sa pamamagitan ng pag-atake kay Akagi, na kaibigan niya mula pagkabata. Sabay silang nagsasanay noon, ngunit palaging mas malakas si Akagi, at madali niyang napigilan ang pag-atake ni Kan-oji, gaya ng dati. Hinailan niya siya palapit at inakusahan siyang pinagtaksilan muna ang iba. Itinulak siya ni Akagi palayo at pagkatapos ay sinimulang hampasin siya ng mga earth whips na nagsasabing hindi niya ito tatapusin upang mabuhay siya sa kahihiyan at sakit ng kanyang pagkabigo. Sa kabila ng lahat ng masasamang ginawa ni Kan-oji, naawa si Arata na makita siyang ganito. Lumabas siya at sinabihan si Akagi na huminto, dahil nakakahiya para sa isang mandirigma na pahirapan ang isang walang armas. Alam ni Akagi na si Arata ay isang napili din, at tinanong niya ito kung gusto rin niya ang trono. Sumagot si Arata na walang kahulugan ang pagiging hari kung kailangan niyang pumaslang ng mga inosenteng tao para maabot ang trono. Pinagtatawanan siya ni Akagi, na nagsasabing walang lugar para sa mga walang silbing matayog na mithiin sa mundong ito. Sinabi niya na para sa bawat pinili na may isang banal na sandata, mayroon lamang dalawang pagpipilian, maaari silang magpasakop sa isang mas makapangyarihang tao, or maaari silang maging mas malakas at sakupin ang iba sa kanila. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Akagi kay Kan-oji na magdusa sa kanyang paghihirap at umalis gamit ang isang ipu-ipu ng alikabok. Nang maglaon, nanlumo ang lahat, at pumunta si Hinata kay Kan-oji, hinihiling sa kanya na ibalik ang kanyang minamahal na master. Sinabi niya sa kanya na si Okiko ay higit na iginagalang sa kanya sa mundo, at naniniwala na magagawa niya ang anumang bagay. Kinokontrol ni Kan-oji ang kanyang kalungkutan, habang tumugon siya na hindi na posibleng maibalik si Okiko dahil naging bahagi na ng sandata ni Akagi ang kanyang kaluluwa. Nagsimulang umiyak si Hinata at sinusumpa sina Kan-oji at Akagi sa pagsira sa kanyang kaligayahan. Maaari lamang humingi ng tawag sa kanya si Kan-oji bago siya umalis, ngunit pinigilan siya ni Arata, nagtatanong kung bakit siya mukhang nalulumbay. Tinatanong niya kung bakit siya malungkot dahil nawala ang kanyang sandata, or dahil nawalan siya ng mga taong buong pusong nagtiwala sa kanya. Hinawakan ni Arata ang kanyang kwelyo, tinanong kung hindi niya naisip na darating ang karma para sa kanyang sarili kapag ipinagkanulo niya ang prinsesa. Sinabi niya kay Kan-oji na hindi siya karapat-dapat na kumilos ng malungkot ngayon, at hinampes ni Kan-oji ang kanyang kamay, sinabi kay Arata na wala siyang alam. Sinabi niya na sila ay hindi makatarungang nasakop sa ilalim ni Kika, at hindi niya mapalampas ang gininto ang pagkakataon na tapusin siya at palayain ang mga sandata ng lahat. Lumayo siya pagkasabi iyon, at pagkatapos ay isinumpid din ni Hinata si Arata, sinasabing kinasusuklaman niya ang lahat ng piniling mandirigma. Walang ideya si Arata kung ano ang sasabihin sa kanya at walang ideya kung ano ang gagawin ngayon. Lumayo siya at nanatili mag-isa hanggang sa Gamabi. Iniisip niya ang kahilingan ni Kika at iniisip niya kung gusto niya itong sumali sa laban para maging hari. Pagkatapos, dumating doon sina Kataha at Kenji. Hinihikayat nila si Arata at sinabi sa kanya na dapat din siyang lumaban. Gayunpaman, galit at dismayado si Arata sa kanyang kahinaan dahil wala siyang magawa para iligtas si Okiko at ang kanyang asawa.
Sinabi niya na gusto niyang lumakas at magpasakop si Akagi sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na magiging katulad niya si Akagi. Pagkatapos ay sinabihan ni Kenji si Arata na huminto sa pag-arte bilang isang mahina. Alam niyang hindi pa talaga nakipag-away si Arata kahit kanino at sinabihan siya na kung gusto lang niyang umiyak, maaari siyang manatili sa bahay dahil kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang manakit ng iba. Hiniling sa kanya ni Kenji na sumuko kung hindi niya magagawa iyon, ngunit tumanggi si Arata, sinabi na ipinagkatiwala ni Kika ang mahalagang gawaing ito sa kanya. Gayunpaman, nais niyang iligtas ang mundo nang hindi pinapasakop ang iba sa kanya. Ipinaalala ni Kataha sa kanya na si Soga ay hindi nagpasakop sa kanya dahil siya ay natalo, ngunit dahil ipinagkatiwala niya ang kanyang kapangyarihan at mga layunin sa kanya. Biglang nakuha ni Arata ang ideya, ngunit may sasabihin pa si Kataha. Sinabi niya na, noong nakaraan, kinukwento ni Lola sa kanya ang tungkol sa isang maalamat na divine na sandata na walang kakayahan sa pag-atake, at tanging mga kasanayan sa pagtatanggol. Gayunpaman, mayroon ding pinakamalakas sa mga divine sword. Tinawag itong Sukuyo, ang Divine Sword of Origins, at naniniwala si Kataha na ito rin ang mayroon si Arata. Naniniwala siya na gamit ang Sword of Origins, maaari siyang maghari sa mundo nang hindi lumalaban. Habang tinatawag ni Arata ang pangalan ng Sukuyo, isang nakakabulag na gintong liwanag ang pinakawalan mula sa espada, na nagpapaliwanag sa buong lugar. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Arata II ang mga larawan ni Arata I kasama ang kanyang traidor na kaibigan, si Masato. Sa labas ng bahay, ang kanyang kamakailang kaibigan, si Saburo, ay kinakabahan na gumagala. Napansin siya ni Arata II at nagpas siyang makipagkita sa kanya. Matapos siyang bigyan ng gulat, tinanong ni Arata II si Saburo kung sino siya, at nalungkot ang nerd, iniisip na galit si Arata dahil narinig niya itong nakikipag-usap sa mga bully tungkol sa kung paanong hindi sila naging magkaibigan. Ibinalik lang niya ang larong ipinahiram sa kanya ni Arata at tumakbo palayo. Kinabukasan, pumapasok si Arata II sa paaralan pagkatapos ng mahabang pahinga, at ang una niyang ginawa ay batiin si Masato. Laking gulat ni Masato na makita siyang ganito, at hiniling ni Arata II na sabihin sa kanya ang higit patungkol kay Arata I dahil dapat silang magkaibigan dahil marami silang mga larawang magkasama. Nataranta si Masato, ngunit biglang hinayla siya ng nanay ni Arata palayo upang salubungin ang prinsipal. Gayunpaman, ang bully na kaibigan na si Mado ay galit ngayon dahil sa tingin niya ay pinagtritripan siya ni Arata. Maya-maya, tinawag ng dalawang bully si Arata II sa rooftop kung saan naghihintay sa kanya si Masato. Tinanong niya si Arata II kung nagkukunwari ba siya ngayon na may amnesia, ngunit hindi niya ito pinansin at pumunta para tingnan ang tanawin mula sa rooftop. Asor na ngayon si Masato at tinanong siya kung sino siya sa tingin niya. Binalik ni Arata II ang parehong tanong sa kanya, nagtatanong kung bakit siya kumikilos na parang hotshot. Si Masato ay nainis, at habang sinusubukan ng ibang mga bully na suntukin si Arata II, nagpasya siyang umalis na sinasabi na hindi siya interesado sa mga lalaki na kailangang sumali sa isang gang upang maging intimidating. Galit na galit, inatake siya ni Masato, ngunit hinawakan ni Arata II ang kanyang kamay at pagkatapos ay pinatalsik siya sa isang sipa. Sinabi niya na si Masato ay talagang nagmamayabang dahil sa pagiging mahina, at pagkatapos ay sinabi na hindi niya alam kung ano ang ugnayan niya sa orihinal na Arata, ngunit hindi na niya ito hahayaang ipahiya siya. Sa mundo ng pantasya, si Arata at iba pa ay tumatawid sa isang ilog nang si Katahaw ay na-sprain ang kanyang ankle. Hinalok siya ni Kenji na buhatin siya sa kanyang likod, ngunit tumanggi siya at sinubukang maglakad sa pamamagitan ng pagkuha ng suporta ni Arata. Nagpapahinga sila sa isang abandonadong kubo, at lumabas si Kenji para maghanap ng mga halamang gamot. Kapag nag-iisa sina Arata at Kataha, kumapit siya sa kanya, na sinasabi na siya ay isang normal na babae na kailangang ipakita ang kanyang damdamin kung minsan. Naguguluhan si Arata, ngunit napagtanto niya na ang nararamdaman ni Kataha ay hindi para sa kanya kundi para kay Arata II, kaya walang saysay na mapalapit sa kanya. Nag-walkout siya at pagkatapos ay ginamit ang kanyang lucky charm para makipag-usap kay Arata II. Binibigyan nila ng impormasyon ang isa't isa tungkol sa sitwasyon sa kanilang panig, at pagkatapos ay tinanong ni Arata si Arata II kung ano ang nararamdaman niya tungkol kay Kataha. Sumagot siya na magkasama silang lumaki, at ang tingin niya sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae na dapat niyang protektahan sa lahat ng mga paraan.
Iniisip ni Arata na madudurog ang puso ni Kataha kapag narinig niya ito, ngunit nangako siya kay Arata II na paprotektahan siya sa kanyang lugar. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Arata II na pumasok siya sa paaralan ngayon at ginawa ang isang bagay sa nakakainis na lalaki na nagngangalang Masato. Gulong-gulo ang utak ni Arata nang marinig ang pangalan ni Masato, at nang tanungin siya ni Arata II kung may mali, nagsara ang portal. Nawawala pa rin si Arata sa kanyang pag-iisip nang pumuslit si Kan-oji sa kanyang likuran at sinakal siya. Sinabi niya kay Arata na ibigay ang kanyang Divine Sword of Origins, ngunit tumanggi siya. Sinaktan siya ni Kan-oji at itinapon sa lupa, at pagkatapos ay biglang nag-apoy sa kanilang paligid. Nalilito si Arata kung paano magagamit ni Kan-oji ang apoy nang wala ang kanyang espada, at sumagot siya na ang apoy dito ay dahil sa isang natural na phenomenon. Ngunit kahit na wala ang kanyang sandata, siya ay isang napili at madaling manipulahin ito. Hinatake ni Kan-oji si Arata gamit ang apoy, at ipinatawag ni Arata ang kanyang espada at inactivate ang kapangyarihan nito upang harangan ang pag-atake. Nawala ang kalasag, at pagkatapos ay hiniling ni Kan-oji kay Arata na ibigay ang espada, at ililigtas niya siya. Naglakad siya patungo kay Arata na hindi mapigilan ang panginginig, at tinanong ni Kan-oji kung bakit pinili ng maalamat na Sword of Origins ang isang kaawa-awang duwag na katulad niya. Hinalis niya ang espada at akmang sasalakayin si Arata, nang tumakbo si Kataha at hiniling sa kanya na huminto. Biglang nilamon ng apoy si Kataha, at nakita ni Kan-oji ang mga kakilakilabot na flashback ng kanyang nakaraan. Tumakbo si Arata patungo sa kanya, ngunit hiniling ni Kataha na huwag lumapit. Sinabi niya sa kanya na iwanan siya dahil mayroon siyang mas malaking bagay na dapat gawin, ngunit si Arata ay sumulong sa apoy, na nagsasabi na nanumpa siya na paprotektahan siya. Nang makita ito, nagsimulang sumakit ang sugat sa balikat ni Kan-oji, at ibinaba niya ang espada habang nagmamadaling iligtas sina Arata at Kataha. Nawalan si Kan-oji ng malay dahil doon at nakikita ang nakaraan niya. Siya ay anak ng Panginoon ng teritoryo, at si Akagi at ang batang babae na nagngangalang Emily ay kanyang mga servant. Sabay silang lumaki na si Akagi ang training partner ni Kan-oji, at si Emily ang babaeng crush niya. Pagkatapos isang araw, nasawi ang Panginoon, at ang mga servant ay naghimagsik upang tapusin si Kan-oji. Tumakas siya kasama ang kanyang dalawang kaibigan, ngunit nanatili si Akagi upang pigilan ang mga umaatake. Habang nilabanan niya ang mga umaatake, dinala ni Kan-oji si Emily sa isang bangka, at naanod sila sa isang malayong isla kung saan natagpuan sila ng isang grupo ng mga tao, kabilang ang mga Yomohika. Habang nagising si Kan-oji mula sa panaginip, napagkamalan niyang si Kataha ay si Emily. Napagpasyahan niyang sabihin sa lahat ang iba pa niyang kwento at sinabing talagang mababait ang mga taong nakahanap sa kanila, at nagpasya siyang kalimutan ang kanyang nakaraan at mamuhay ng masaya kasama si Emily doon. Gayunpaman, nagkasakit siya isang araw, at nagpunta si Emily upang kumuha ng mga halamang gamot sa kabila ng babala ni Okiko na ang natural na apoy sa lugar na ito ay aktibo sa ganitong panahon. Nang magising si Kan-oji at nakita niya ang bundok na nagliliyab, sinunod niya ang kanyang intuisyon at tumakbo paakyat sa bundok upang iligtas si Emily. Gayunpaman, napapalibutan na siya ng apoy. Sinubukan niyang iligtas siya, ngunit inatake siya ng apoy, na nagtamo ng masamang sugat sa kanyang balikat at itinapon siya sa bangin. Umakyat siya kahit papaano, at nakita niya si Emily na nasunog hanggang sa masawi. Nagpa siya si Kan-oji na tapusin ang sarili dahil pakiramdam niya ay wala na siyang natitira sa buhay matapos siyang mawala. Gayunpaman, nang marinig ang kanyang mga iyak, ang Diyos ng apoy na si Homura ay nagpakita sa kanya sa anyo ng isang espada at pinili siya bilang ang gagamit dito. Sinabi ni Kan-oji kay Arata at sa iba pa na, para sa kanya, ang kanyang espada ay si Emily at gusto niya itong bumalik sa lahat ng paraan. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang backstory at pagtataksil mula sa kanyang matalik na kaibigan, naawa si Arata kay Kan-oji at sinabihan siyang sumali sa kanyang grupo. Nangako siya na babalikan nila ang kanyang espada, at pagkatapos ay sabay nilang babaguhin ang kaharian. Tinanggap ni Kan-oji ang kanyang alok, at nakarating ang balita sa iba pang miyembro ng 12 Guardians. Naghahanda na sila sa kanilang hakbang dahil nagsimula na ring kumilos ang 6 na Guardians na palaging nagtutulungan. Habang tumitindi ang digmaan upang magpasya sa kapalaran ng kaharian, binabantayan ng 6 na tagapangalaga ang katawan ng prinsesa, na halos hindi pa rin natatapos ang natitirang buhay.
Sigurado sila na hindi siya makakaipon ng sapat na lakas upang mabuhay muli, ngunit narinig nila ang tungkol sa pagkuha ni Arata sa Sukuyo, ang espada ng pinagmulan. Ang anim na tagapangalaga ay nangangamba na kung makipag-ugnayan si Kika sa Sukuyo, siya ay muling bubuhayin, ngunit isa sa kanila ang nagsasabing siya ay gumawa ng pag-iingat upang matiyak na hindi ito mangyayari. Pumunta sila sa Candle Forest kung saan nagpalitan ng katawan ang dalawang Arata. Alam ng anim na tagapangalaga na ang Arata na kanilang kinakaharap ay mula sa ibang mundo, kaya ipinadala nila ang isa sa kanila sa kagubatan upang gisingin ang isang kapangyarihan na tutulong sa kanila na talunin siya. Samantala, sa tunay na mundo, si Masato ay nag-aalboroto matapos siyang ipahiya ni Arata II. Pagkatapos nito, nakipag-away siya sa kanyang ama, na iniinsulto siya sa pagiging mahina sa lahat dahil umalis siya sa mga athletic team pagkatapos matalo. Nang magsalita si Masato at tinawag ang kanyang ama na isang tiwaling konsehal at isang manloloko, binigyan siya ng kanyang ama ng isang malakas na sampal at sinabing umalis ang kanyang ina dahil siya ay failure. Kasabay nito, umuwi si Arata II at sinabi sa kanyang ina na walang espesyal na nangyari sa paaralan. Tumungo siya sa kanyang silid pagkasabi iyon, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid na babae at sinabihan siyang makipag-usap pa sa kanilang ina dahil nag-alala ito ng husto sa kanya. Hindi kayang gawin iyon ni Arata sa kanyang sarili dahil wala siyang ina sa kanyang buhay. Nang maglaon, habang iniisip niya kung ano ang ugnayan sa pagitan ni Arata at Masato, nakita niya ang bagong kaibigan ni Arata, si Saburo, na umiikot sa bahay. Sa sandaling napagtanto niya na siya ay nakita, si Saburo ay tumakbo palayo, ngunit si Arata ay namamahala sa pagharang sa kanya. Tinanong niya si Saburo kung magkaibigan sila, at iniisip ng nerd na narinig niya itong nakikipag-usap sa mga bully na hindi niya kaibigan si Arata. Sinaban niyang wala siyang choice kundi sabihin ang mga bagay na iyon, kung hindi, mabubuli din siya. Nagsimula siyang umiyak habang humihingi ng tawad kay Arata II, na nagsasabing hindi ito mahalaga dahil kaibigan pa rin niya ito. Iyon ay nagpapaalala sa kanya kay Masato, at hiniling niya kay Saburo na dalhin siya sa kanyang lugar. Nakarating sila sa isang istasyon ng metro kung saan nakita ng kaninang naiinis na si Masato ang kanyang mga kaibigan na pinagtatawanan siya sa likuran niya. Paglapit niya sa kanila, tinanong siya ng mga ito kung gusto niyang lumaban, ngunit bago mangyari ang anumang bagay, dumating doon si Arata. Sinabi niya na sasama siya kay Masato kung ang isang away ay magsimulang gumawa ng mga bagay-bagay, at ang mga lalaki ay agad na umalis. Pagkatapos ay tinanong ni Arata si Masato kung ayos lang siya, ngunit nagalit ito sa kanya dahil hindi niya gusto ang kanyang tulong. Inakusahan niya si Arata na palaging minamaliit ang iba, tulad ng oras na sinadya niyang matalo sa kanya sa isang karera, ngunit hindi alam ni Arata kung ano ang kanyang sinasabi. Malapit na niyang ibunyag na hindi siya ang tunay na Arata nang pumunta doon ang kanyang ina na hinahanap siya. Sinampal niya si Arata II dahil sa paglayas sa bahay nang hindi nagpapaalam sa kanila, at pagkatapos ay napaiyak dahil nag-aalala siya sa kanya. Naantig ang puso ni Masato nang makita ito, nang maalala niya ang pag-alis ng kanyang ina sa kanilang pamilya matapos nitong mahuli ang kanyang asawa na nanloloko. Nagsisimula siyang mabalisa, galit na galit sa lahat ng mga bagay-bagay. Sinisisi niya si Arata sa lahat dahil nagsimula ang kanyang pagbagsak ng sadyang pinabagal ni Arata ang sarili para hayaan siyang manalo. Isinusumpa niya ito at sumumpa na tatapusin siya. Kasabay nito, sa mundo ng pantasya, hiniling ng may tato na guardian sa kagubatan na buksan ang gate patungo sa kabilang mundo, at ihatid siya sa taong higit na napupuot kay Arata. Biglang siya at si Masato ay nakita ang kanilang mga sarili na lumulutang sa hangin, at ibinibigay ng tagapangalaga ang lahat ng impormasyong mayroon siya tungkol kay Arata kay Masato sa pamamagitan ng mahika. Dahil doon, lumipat sila ng pwesto, at sa paglabas ni Masato sa kagubatan, napagtanto niya na ang Arata na kanyang kinakaharap ay isang peking isa. Tinanong niya ang natitirang 5 nakamaskara na guardians tungkol sa lokasyon ni Arata para mapaslang niya ito. Si Arata at ang kanyang grupo ay dumadaan sa isang kagubatan nang biglang umulan. Sinabi ni Kan'oji, na kasama nila sa paglalakbay, na nasa teritoryo sila ni Yoro. Ipinaliwanag niya na si Yoro ay isa sa 12 tagapangalaga na may kapangyarihang kontrolin ang tubig at magdulot ng ulan. Habang sinusubukan nilang maghanap ng masisilungan, tinanong ni Arata si Kan'oji tungkol sa mga kapangyarihan at personalidad ng natitirang mga tagapangalaga. Tumanggi si Kan'oji na sabihin sa kanya ang anumang bagay dahil sa pagtatapos ng araw, magkaaway pa rin sila.
Gayunpaman, inihayag niya na ang 12 Guardians ay halos hindi nagtutulungan. Ang 6 na nakamaskarang guardian ay mas estranghero kaysa sa iba dahil walang nakakita sa kanilang mga mukha or kanilang kapangyarihan. Kasabay nito, dinala ng 5 guardians si Masato sa kanilang punong tanggapan at sinabi sa kanya kung paano naging napiling mandirigma si Arata, at ngayon ay naglalayong maging hari ng bansang ito. Sinabi nila sa kanya na siya lamang ang makakapidol kay Arata dahil sa puot sa kanyang puso, at para doon, dapat din siyang maging isang piniling mandirigma. Hindi naiintindihan ni Masato ang lahat, ngunit handa siyang gawin ang lahat para talunin si Arata. Dinala siya ng 5 guardians pababa sa kailaliman ng kanilang basement, kung saan binuksan nila ang gate sa isang silid na naglalaman ng tanging sandata na maaaring talunin si Arata at ang kanyang espada, ang Sukuyo. Sinabi nila sa kanya na ang ipinagbabawal na banal na sandata, na pinangalan ng Orochi, na napapaligiran ng mummified na labi ng mga taong sinubukang makuha ito ay natutulog na magpakailanman, ngunit kung ang isang tao ay napupuot sa may hawak ng Sukuyo, ito ay madyay gising at pipili sa kanya. Habang hawak ni Masato ang espada na pinangalan ng Orochi, nagising ito, at lahat ng napiling mandirigma ay nakakaramdam ng kakaibang sensasyon. Naramdaman ni Arata na sinusunog ng kanyang espada ang kanyang kamay. Ang madilim na enerhiya mula sa Orochi ay pumapalibot sa katawan ni Masato, at nagpupumilit siyang makuha ito sa ilalim ng kanyang kontrol. Biglang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng domain ng mga nakakatakot na Diyos na natatakan sa espada, na humiling sa kanya na ipakita sa kanila ang kanyang galit. Sinabihan ni Masato ang Orochi na bigyan siya ng kapangyarihan upang sirain niya si Arata, at sumang-ayon ang masamang Diyos. Ibinigay nito kay Masato ang kapangyarihan nito, at pinili siya bilang mandirigma na magpapalaganap ng puot at karahasan sa mundo. Kinabukasan, naglakad si Masato patungo kay Arata, na nakakaramdam ng matinding sakit sa pamamagitan ng kanyang espada. Inilabas niya ang kanyang espada at nakitang kakaiba ang reaksyon nito nang biglang magpakita si Masato sa kanyang harapan. Natulala si Arata nang makita siya, at tinanong niya ang kanyang kaibigan na naging kaaway kung ano ang ginagawa niya dito. Kinuha lang ni Masato ang maitim na espada, ang Orochi, mula sa kanyang katawan at pagkatapos ay ini-activate ang kapangyarihan nito upang magpadala ng isang maitim na slash patungo kay Arata. Ang naguguluhan na si Arata ay nag-react sa oras at na-activate ang kakayahan ng harang ng kanyang espada upang protektahan ang kanyang grupo, ngunit siya ay masyadong nanginginig. Pagkatapos noon, tinanong ni Kataha si Arata kung sino ang lalaking nasa harapan nila, at tinanong niya si Masato kung ano ang ginagawa niya sa mundong ito. Ibinalik ni Masato ang tanong sa kanya, nagtatanong kung napunta siya sa mundong ito dahil natatakot siya sa kanya. Nang makita ang tugon ni Arata, naisip ni Masato na nataman niya ang marka. Tinawag niya si Arata na isang duwag na walang gulugod na palaging inaapi ng hindi lumalaban, at nakakahiya na hawak niya ang pinakamalakas na sandata sa mundong ito. Patuloy na iniinsulto ni Masato si Arata, na nagiging seryoso habang sinasabi sa kanya na tumahimik. Biglang naglaho ang kislap ng kanyang espada, at nagsimula itong maglabas ng madilim na enerhiya. Nagulat ang lahat na maging ang Sword of Origins ay nagsimulang lumihis sa madilim na bahagi, at pagkatapos ay naglunsad si Arata ng isang malakas na madilim na pag-atake kay Masato. Sa kabila ng paggamit ng kanyang espada upang protektahan ang kanyang sarili, si Masato ay nakakuha ng kaunting pinsala, ngunit si Arata ay hindi pa tapos. Sinabi niya kay Masato na pagbabayaran niya ang lahat ng pinagdaanan niya, at ang madilim na enerhiya ay nagsimulang umapaw sa kanyang katawan, na nagiging isang demonyo. Sinabi ni Kan'oji na dapat siyang pigilan bago siya maging isang tunay na demonyo, at tumakbo si Kataha kay Arata at niyakap siya nang hindi nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Hiniling niya kay Arata na huwag maging demonyo dahil naniniwala siya na siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Nang marinig ang kanyang mga salita, sa wakas ay nawala ang madilim na enerhiya, at si Arata ay bumalik sa kanyang katinoan. Nawalan ng malay si Kataha dahil doon, at tumakbo si Kenji sa tabi niya. Akmang sasalakayin muli ni Masato si Arata nang dumating doon ang 5 guardians, at sinabi sa kanya na umatras muna. Hindi nila nahulaan na kahit ang Sukuyo ay maaaring magdemonyo, at sa gayon, nagpasya sila na kailangang gisingin ni Masato ang buong kapangyarihan ng Orochi bago lumaban kay Arata. Tiningnan ni Masato ang nalulumbay na si Arata bago umalis, at napagtanto ni Kan'oji na ang 6 na guardians ay kanilang mga kaaway ngayon. Masyadong nadurog ang puso at nabalisa si Arata na mapansin ang alinman sa mga iyon, at ibinaba niya ang kanyang espada.
Sinamantala ni Kanoji ang pagkakataong ito at agad na kinuha ang espada. Tumakas siya dala ito, at hinabol siya ni Kenji upang maibalik ang espada. Pagkatapos lamang noon ay napansin ni Arata si Kataha na nakahiga sa lupa na walang malay. Siya ay mabilis na tumawag sa kanya, at siya ay nagising, hinalinhan na si Arata ay normal pa rin. Sumilong sila sa isang abandonadong kubo kung saan nakonsensya si Arata sa pananakit kay Kataha. Tinatanong lang siya nito tungkol kay Masato at kung ano ang ibig niyang sabihin noong pinag-uusapan niya ang kabilang mundo. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit umiwas si Arata at binawi ito. Sa wakas ay napagtanto ni Kataha na hindi siya ang lalaking kinalakihan niya. Kinumpirma ni Arata na nakipagpalitan siya ng mga lugar kay Arata second pagkatapos niyang pumunta sa Candle Forest. Sinabi niya kay Kataha na noong sinubukan niyang sabihin sa kanya ang totoo, hindi siya naniwala sa kanya, at walang sapat na oras upang patunayan ang mga bagay. Humihingi pa rin siya ng paumanhin, ngunit si Kataha ay nabalisa na si Arata second ay wala sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Arata na ligtas siyang nabubuhay sa modernong mundo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kataha kung sino ang lalaking naging dahilan ng pagiging demonyo niya kanina, at sumagot si Arata na si Masato ay isang taong napupuot sa kanya. Sinabi niya sa kanya kung paano siya binubuli ni Masato at ng kanyang mga kaibigan araw-araw sa middle school, at bilang isang mahina, hindi siya makalaban. Sinabi ni Arata na hindi niya hinanggad ang kapangyarihan na maaaring gamitin para saktan ang iba, ngunit ngayon ay mayroon na siya. Sa pamamagitan nito, lumakad siya palabas upang linisin ang kanyang isip, at kasabay nito, nahanap ni Kenji si Kanoji. Sinubukan niyang salakayin siya at bawiin ang espada ni Arata, ngunit sinabi sa kanya ni Kanoji na ibabalik niya ito sa kanyang sarili. Bumalik sila upang makita si Arata na nakalugmok, at tinanong siya ni Kanoji kung hindi niya babawiin ang kanyang espada. Nang hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Arata, inipit siya ni Kanoji sa isang puno at tinusok ang espada sa tabi niya. Tinanong siya ni Arata kung hindi niya gusto ang kanyang espada ngayon, at sinagot ni Kanoji na ang kanyang Divine Sword ay masyadong mabigat sa malalaking responsibilidad, at siya lamang ang maaaring humawak nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Arata ang kanyang pagsasanay kasama si Kenji, at mas nakatutok siya ngayon. Biglang nagpa siya si Kanoji na magsilbing sparring partner niya. Sinuri niya ang sandata ni Kenji para ibaba ang bantay ni Arata, at pagkatapos ay bigla siyang inatake ng biglaan. Hinaharangan lamang ni Arata ang kanyang mga pag-atake, at habang tinutulak siya ni Kanoji sa gilid, sinabi niya sa kanya na ang lalaking nakalaban niya kahapon ay kasama ng 6 na tagapag-alaga, at tiyak na patuloy siyang susundan. Sinabi niya kay Arata na siya ay masyadong mahina para harapin siya ngayon, at sa bilis na ito, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili. Dinasormahan ni Kanoji si Arata at pagkatapos ay tinamaan ang kanyang espada sa lambak sa ibaba, na sinasabi sa kanya na hindi pa siya handang gamitin ito. Sinabi niya sa kanya na hanapin ang Divine Sword bago ang paglubog ng araw upang patunayan na handa na siya sa kung ano ang kinakailangan. Kung hindi, ang grupo ay mabubuwag. Pagkatapos, si Arata ay nakipagsapalaran sa kagubatan sa ibaba at nakahanap ng isang malaking lobo na may hawak ng kanyang espada. Tumakas ang lobo, at hinabol ito ni Arata, hindi tiyak kung bakit niya ito ginagawa. May pag-aalinlangan sa kanyang isip, patuloy siyang tumatakbo sa paghabol sa lobo nang bigla niyang makita ang isang pangitain ni Masato na tumatakbo sa tabi niya. Sinabi ni Masato kay Arata na ang pagtakbong kasama niya ay ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay, at hinimok niya itong patuloy na tumakbo habang ang kanyang mga mata ay nasa harapan. Nang lumabas si Arata sa kanyang flashback, nakita niyang tumigil na ang lobo. Sinimulan niyang isipin kung paano naging matalik na kaibigan si Masato at gusto pa rin niya itong intindihin. Bumalik siya sa grupo na may dalang espada, at pumayag si Kanoji na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos ay pumunta si Arata kay Kataha at sinabi sa kanya na gagawin niya ang lahat para lumakas at hindi maging demonyo sa susunod na haharapin niya si Masato. Napaiyak si Kataha sa determinasyon nito at sinabing susuportahan siya nito, at bigla siyang niyakap ni Arata para magpasalamat sa lahat. Sa kabilang banda, nagising si Masato mula sa kanyang pagtulog kasama ang isang alilang babae na nagngangalang Mia sa kanyang tabi. Naiirita siya sa sobrang pagiging masayahin nito at sa pagiging madaldal nito kaya pinaalis niya ito. Nang maglaon, habang nakatingin siya sa paglubog ng araw habang iniisip si Arata, lumapit si Mia sa kanya at nagtanong tungkol kay Arata.
Sinabi ni Masato na si Arata ang taong pinakaayaw niya, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang pananalita, sinabi ni Mia na talagang gusto ni Masato si Arata dahil lagi niya itong iniisip. Galit na galit dito si Masato at muntik nang atakihin ang servant, sinabi sa kanya na sinira ni Arata ang kanyang buhay. Ikinwento niya sa kanya kung paano siya bumagsak pagkatapos iwan ng kanyang ina ang kanilang pamilya, at naapektuhan nito ang kanyang pagganap. Hiniling niya kay Arata na tumakbo kasama niya upang makakuha siya ng ilang pagganyak, ngunit sa dulo ng lap, binawasan ni Arata ang kanyang bilis upang maaari silang maging tabla. Masakit iyon sa ego ni Masato dahil gusto niyang matalo ng tapat sa kaibigan. Hinawakan niya ang kwelyo ni Arata, pinagbibintangan siya na sadyang bumagal dahil naaawa siya rito. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maniwala na kahit kailan ay hindi niya kaibigan si Arata dahil palagi siyang minamaliit, at ngayon ay plano niyang maghiganti sa kanya. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating si Arata at ang kanyang grupo sa isang lugar ng kagubatan na may maraming paru-paro, at hindi nila napansin na ang kumikinang na asol na paru-paro sa kanila ay isang especially iya mula sa guardian na nagngangalang Yoro. Binabantayan niya si Arata mula sa kanyang palasyo, at lahat ng kanyang mga servant ay lumuhad sa kanyang harapan habang ang isang matandang lalaki ay nakulong sa isang bula ng tubig. Hiniling ng mga tagapaglingkod kay Yoro na maawa sa matanda, ngunit sinabi niya na dapat siyang parusahan dahil nabigo siya sa simpleng misyon na kontrolin ang lahat ng kalakalan ng asin sa kaharian. Walang pakialam si Yoro kung magdurusa ang mga tao dahil dito, dahil kailangan niyang manapalyahin ang kalakalan ng asin at maging mas malakas kaysa sa iba pang piniling mandirigma. Sa wakas ay pinalaya niya ang matanda mula sa kulungan sa tubig at binalaan ang lahat na kung nais nilang pagsilbihan siya, dapat nilang ganap na tuparin ang kanyang mga utos. Sa kabilang banda, pinangungunahan ni Kanoji sina Arata at ang iba pa sa teritoryo ni Yoro, ngunit sinabi ni Arata na ayaw niyang makilala siya ngayon. Siya ay nag-aangkin na walang intensyon na labanan si Yoro bago malaman kung anong uri ng tao siya, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makilala muna ang kanyang mga malapit na tagapaglingkod. Agad na sumang-ayon si Kataha sa ideya ni Arata at tila pala kaibigan sa kanya. Nagtataka si Kenji kung ano ang nagbago sa dalawa. Pagkatapos ay tinanong ni Arata si Kenji tungkol sa pinakamalapit na bayan, at agad nilang pinuntahan ito. Dumating sila sa pinakamayamang lungsod sa buong kaharian, na pinamumunuan ng isa sa mga lingkod ni Yoro. Pinahinto sila sa mga tarangkahan dahil wala silang sapat na pera para magbayad ng buwis sa pagpasok, at nang magsimulang maghanap ang gatekeeper ng mga paraan upang kumita sila ng pera, isang lalaking nagngangalang Shiro ang dumating doon at pinapasok sila sa loob. Binibigyan niya ang lahat ng tour sa lungsod, at nakita ni Kataha ang ilang magagandang hairpins. Gayunpaman, wala silang pera, at sinabihan sila ni Shiro na magtrabaho upang mabayaran nila ang kanilang buwis sa pagpasok, at pagkatapos ay mamili kung ano ang natitira. Ang mga lalaki ay ipinadala sa isang minahan upang maghukay at magdala ng mga bato, habang si Kataho ay pumunta sa laundry center. Nang makita kung paano si Shiro ang namamahala sa lahat, naisip ni Arata na maaaring siya ang pinakamalapit na paraan upang makarating sa lingkod ni Yoro. Sa gabi, tinanong niya ang isang tindero tungkol kay Yoro, ngunit hindi pa niya ito nakita sa bayan. Sinubukan niyang magbenta ng ilang bagay kay Arata, na nagpas siyang bilhin ang hairpin na gusto ni Kataha. Sa sandaling iyon, dumating si Shiro doon, at kalaunan ay tinanong siya ni Arata kung nakilala na ba niya si Yoro. Sinabi sa kanya ni Shiro na si Yoro ay isang marangal at matalinong tao, at sa ngayon ay nilalayon niyang makamit ang pagiging perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa. Inihayag niya na si Yoro ay nakabuo ng mga batas ng lungsod na ito na ginawa itong pinakamaunlad na lugar sa buong kaharian. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sina Arata at Kenji sa minahan, bigla nilang nakita ang hepe na pinapahirapan ang isang batang lalaki dahil sa pagsira ng karwahe. Nagmamadali sina Arata at Kenji upang suportahan siya, at nakita nilang sinasadya ng ibang mga manggagawa na sirain ang karwahe para sisihin ang bata. Ngunit ang pinuno ay tumangging makinig sa katwiran at pinaalis ang bata, ibinabawas ang lahat ng kanyang sweldo sa pangalan ng mga bayad sa pagkumpuni. Nainis na si Kenji at akmang aatakihin na niya ang hepe nang dumating si Shiro at pinigilan sila. Pagkatapos nito, pumunta si Arata at ang iba pa sa bahay ng bata, na nakatira sa tagong slum kasama ng iba pang mahihirap. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga magulang ay mga mangangalakal ng tela, ngunit nang sila ay magkasakit at masawi, ang kanilang tindahan ay nabangkarote at siya ay itinapon sa mga slums.
Higit pa rito, ang hepe na kakatanggol lang sa kanya ay dating head clerk sa kanilang tindahan. Galit na galit sina Arata at Kenji sa inhastisya na ito, at pagkatapos ay nalaman nilang hindi rin makaalis ang bata sa lungsod dahil masyadong mataas ang exit fee. Iniisip ni Arata na isang panunuya ang tawag sa lugar na ito na isang perpektong lungsod, at sinabi ni Kenji na ito ay tungkol lamang sa paghila sa iba pababa upang maabot ang tuktok. Nakikinig si Shiro sa lahat mula sa labas ng kubo, at pinuntahan siya ni Kan-Oji. Kilala ni Shiro kung sino si Kan-Oji, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa isang random na lalaki na tulad ni Arata. Ngunit hiniling ni Kan-Oji sa kanya na huwag maliitin ang lalaki. Sa loob, gumawa si Kenji ng sopas para sa bata, na napaiyak habang nilalasap ito. Nagpapasalamat siya kay Arata at Kenji sa pagsuporta sa kanya noong gusto niyang mawala na lang sa mundong ito. Nagulat si Arata sa narinig dahil ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili mula sa nakaraan. Nagagawa niyang sabihin sa bata na hindi sulit na tumakas mula sa mundo dahil sa pakiramdam mo ay nag-iisa ka at nakakaawa, at dapat patuloy na subukan ng isa na maabot ang mas magagandang bagay. Sinabi ng bata na gusto lang niyang umalis sa lungsod, at sinabi sa kanya ni Arata na tutulungan nila siyang lumabas. Sa sandaling iyon, dumating din doon sina Kataho at Kan-Oji, at handa silang tulungan ang bata. Sa gabi, nakarating sila sa mga tarangkahan at pinatumba ang mga bantay. Malapit na silang mag-break out nang biglang dumating si Shiro. Hiniling ni Kan-Oji na palayain niya sila, ngunit tumanggi si Shiro na gawin iyon habang inilabas niya ang isang banal na espada mula sa kanyang katawan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang master ng lungsod na ito at ang numero 1 lingkod ni Yoro. Inilabas din ni Arata ang kanyang espada, sinabi kay Shiro na ang lungsod na ito ay hindi perpekto. Sinabi niya na ang lungsod ay walang puso, tulad ni Yoro, at ang mga salitang iyon ay nagpapaalala kay Shiro ng kanyang unang pagkikita sa kanyang Panginoon. Inatake niya si Yoro dahil sa pagkadismaya ng mapagtanto niyang lahat ay nagsisikap na lumapit sa kanya para lang sa kanyang pera. Inaasahan niyang matatapos siya ni Yoro, ngunit sa halip, binigyan niya ito ng pag-asa at hiniling na maging lingkod niya. Biglang nawala si Shiro sa kanyang flashback at inatake si Arata gamit ang kanyang kakayahan, na naglulunsad ng isang bungkos ng barya sa kanyang kalaban. Nagawa itong harangan ni Arata, ngunit hindi na siya muling inatake ni Shiro. Sinabi niya na binabantayan niya siya sa mga utos ni Yoro, at nakita niya itong nahirapan at umangat sa mga hamon na kanyang hinarap. Sinabi ni Shiro kay Arata na naniniwala siya sa kanya, at sa sandaling iyon, nagsimulang lumipad sa paligid niya ang spy butterfly ni Yoro. Nakangiti lang si Shiro habang sinasabi sa bata na hindi niya kailangang umalis sa lungsod dahil lalabanan niya si Yoro at gagawin itong mas makataong lugar. Pagkatapos ay hiniling niya kay Arata na baguhin si Yoro sa mabait na tao noon dahil siya lang ang makakagawa nito. Sa kabilang banda, sinabi ng 5 tagapag-alaga kay Masato na kailangan niyang makatagpo ng isa pang tao na dumating sa mundong ito mula sa Earth upang siya ay maging mas makapangyarihan. Ipinakita nila sa kanya ang mga larawan ng mga spike ng bato na tumutusok sa mga tao, at isang tumpok ng mga katawan at pagkatapos ay ipinahayag na ito ang kapangyarihan ni Akagi, na dumating din dito mula sa kabilang mundo. Sa sandaling marating nila ang teritoryo ni Akagi, inatake niya ang kanilang ship upang sabihin sa kanila na lumayo. Atras na ang ship, ngunit tumalon si Masato para kausapin si Akagi. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang espada para makalapag ng ligtas, at pagkatapos ay hiniling niya kay Akagi na makipagtulungan sa kanya para sabay nilang talunin sina Arata at Kan-Oji. Si Akagi ay hindi interesado sa mga talunan na tulad niya, kaya nagsimula siyang lumayo. Ngunit pagkatapos ay nagtantrum si Masato, na nagsasabi na gusto lang niyang talunin si Arata sa lahat ng mga paraan. Kung hindi, ang kanyang pagpunta dito ay walang kabuluhan. Sa wakas ay binibigyan siya ng atensyon ni Akagi at saka biglang lumapit sa kanya habang nakatutok ang sibat sa mukha ni Masato. Sinabi sa kanya ni Akagi na siya ay masyadong malambot at mahina upang talunin si Arata, at inatake niya ang kanyang mata upang bigyan siya ng pakiramdam ng pagkawala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Masato na kung mas matatalo sila sa landas tungo sa pagiging mas malakas, mas maganda ang resulta. Handa si Masato na mawala ang lahat kung nangangahulugan ito na kaya niyang talunin si Arata, at para igalang ang kanyang determinasyon, tinanggap siya ni Akagi bilang isang mag-aaral at binibigyan pa siya ng kanyang mata.
Sa kabilang panig, pinangunahan ni Kanoji ang grupo sa Euro's Palace na matatagpuan sa ibabaw ng isang maliit na isla at may kakaibang water ball na lumulutang sa itaas nito. Sa loob ng palasyo, binati ni Yoro ang kanyang ina, na nakulong sa loob ng isang water ball, at sinabi sa kanya na kapag nakuha na niya ang Divine Sword Tsukuyo, isang hakbang na lang siya mula sa pagiging hari. Saka siguro siya magiging proud sa kanya. Sa labas ng palasyo, hinihintay ni Arata at Kataha sina Kenji at Kanoji, na umalis para sa isang recon mission. Ibibigay na ni Arata ang binili niyang hairpin kay Kataha nang bigla itong magsalita tungkol sa kung gaano niya kagustong umuwi. Sinabi ni Kataha na dapat ay may pamilya at mga kaibigan siya sa kanyang mundo, at aalagaan niya siya sa ngalan nila hanggang sa oras na para bumalik siya. Tumakbo siya palayo nang hindi naririnig ang sasabihin ni Arata, at inilabas niya ang hairpin na hindi niya maibigay sa kanya. Sa wakas ay napagtanto niyang tumigil na siya sa pag-iisip na bumalik sa kanyang mundo mula nang nangako siya sa prinsesa na ililigtas siya. Habang si Arata ay nawawala sa pag-iisip tungkol sa kanyang hindi tiyak na hinaharap, bigla niyang narinig si Kataha na sumisigaw at tumakbo patungo sa kanya. Nakakita siya ng isang galamay ng tubig na humahawak sa kanyang binti, at sa oras na ilabas niya ang kanyang Divine Sword, mas maraming galamay ang umatake kay Kataha at nakulong siya sa isang water ball. Kinaladkad siya palayo sa dagat, at pangalan niya lang ang naisigaw ni Arata habang bumabalik sina Kenji at Kanoji. Sinabi ni Kanoji na ito ang kapangyarihan ni Yoro, at agad na tumakbo si Arata patungo sa kanyang palasyo upang iligtas si Kataha. Bukas ang mga pintuan ng palasyo, at walang bantay na humaharang kay Arata. Nang makapasok siya sa loob at matagpuan si Kataha na nakulong sa tubig, biglang napuno ng tubig ang bula kung nasaan siya. Binunot ni Arata ang kanyang espada para palayain siya. Ginagamit niya ang kakayahan ng kanyang espada para atakehin ang bula, ngunit wala itong pinsala. Sa sandaling iyon, nagpakita si Yoro at binati si Arata, na sinasabi sa kanya na siya ay masyadong mahina upang sirain ang bilangguan ngayon. Dumating din sina Kanoji at Kenji, at kinukutya ni Yoro si Kanoji para sa pagkuha ng kanyang banal na espada na ninakaw ni Akaji. Ang tubig sa loob ng bula ay patuloy na tumataas, at sinabihan ni Arata si Yoro na palayain si Kataha. Sinabi niya sa kanya na magpasakop or sumuko sa kanya kung gusto niyang palayain ang babae. Tinawag siyang duwag ni Arata, ngunit sinabi ni Yoro na ito ang perpektong paraan para mapasuko siya at maipagmalaki siya ng kanyang mama. Siya ay umatake gamit ang isang alon ng tubig, at hinaranggan ito ni Arata gamit ang kanyang harang. Gustong tulungan ni Kanoji at Kenji si Kataha, ngunit hinaranggan din ni Yoro ang kanilang daan. Lahat ng mga lingkod niya ay nanonood ng laban, at kinukumbinsi ni Shiro ang lahat na suportahan si Arata dahil siya lang ang makakapagpabalik kay Yoro bilang isang mabait na tao. Maiiwasan lang ni Arata ang mga pag-atake ni Yoro, at habang tinutulungan siya ni Shiro na harangan ang isang pag-atake na nagmumula sa kanyang blind spot, nagalit si Yoro at inatake ang kanyang mga tagapaglingkod. Nawala ng focus si Arata nang makita niyang may problema si Kataha, at ginamit ni Yoro ang pagkakataong ito para saktan siya ng water attack at bitagin siya. Habang si Arata ay malapit nang lumubog sa kumikinang na berdeng tubig, napagtanto ni Shiro na gagamitin ni Yoro ang kanyang espesyal na hakbang na magtatapos kaagad sa labanan. Biglang may lumilipad na ship sa itaas nila, at may tumalon mula rito. Ito ay si Masato, na pumunta dito upang talunin si Arata pagkatapos lumakas. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang hindi banal na espada upang bumagsak sa lupain sa palasyo at nagsimulang hanapin si Arata. Habang nakikita niya itong nalulunod, tinanong niya si Yoro kung ano ang ginagawa niya sa kanyang kaaway. Sumagot si Yoro na si Arata ay natutulog at siya ay susuko sa kanya sa kanyang pagtulog. Hindi maaaring hayaan ni Masato na matalo ng iba si Arata, kaya inatake niya ito, ngunit hinaranggan ni Yoro ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay nakulong din siya sa isang bula ng tubig. Inilubog niya si Masato sa loob ng pool, at pagkatapos ay pinasok niya ito upang talunin ang dalawang lalaki sa loob ng pool. Mainit at ligtas ang pakiramdam ni Arata, at pagkatapos ay bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa kanyang tahanan. Ang kanyang ina ay gumawa ng kanyang paboritong sopas, ngunit pagkatapos ay tinanong siya nito tungkol sa panunumpa ng pagsuko. Sinubukan niyang i-blackmail siya sa pagsasabing isinuko niya ang kanyang kapangyarihan kay Yoro, ngunit tumanggi si Arata.
Nang makitang mayroon pa rin siyang lakas na lumaban, ginamit ni Yoro ang kanyang kapangyarihan at pinabote si Arata, na binago ang kanyang pangarap sa isang pagkakataon na nakipag-away siya noong elementarya. Sinabihan siya ng kanyang ina na sumuko at sabihin ang mga salitang magpapatigil sa kanyang sakit, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Nirewind ni Yoro ang oras ng ilang higit pa kahit ang batang si Arata ay hindi sumusuko. Nainas na hindi nakikinig si Arata sa kanyang ina, nagpa siya si Yoro na tapusin siya. Binaliktad pa niya ang oras para maging sanggol si Arata, ngunit biglang nag-echo ang boses ni Kataha sa isip ni Arata, na nagsasabi sa kanya na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Biglang lumaki si Arata sa kanyang normal na edad at sinabi sa kanyang ina na kailangan niyang umalis. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isang babae na mahal niya, at kahit nasa artipisyal na panaginip, ang kanyang ina ay hiniling sa kanya ang pinakamahusay na swerte sa iyon. Inilabas ni Arata ang buong kapangyarihan ng kanyang espada, ang Sukuyo, na nabasag ang pamamaraan ni Yoro pati na rin ang higanteng bola ng tubig sa ibabaw ng kanyang palasyo na may maliwanag na gintong liwanag. Nang ang gintong alikabok ay bumabagsak mula sa langit, si Arata ay bumaba sa lupa kasama si Kataha sa kanyang mga bisig. Ang lahat ay namangha nang makita ito, at iminulat ni Kataha ang kanyang mga mata nang ligtas siyang nakalapag. Si Yoro ay lumabas sa pool, galit na sinira ni Arata ang kanyang diskarte at dahil din sa tumanggi siyang makinig sa kanyang ina. Sumagot si Arata na hindi siya sasabihan ng kanyang ina na sumuko kahit sa panaginip, at malaya siyang gawin ang anumang gusto niya. Sinubukan ni Yoro na salakayin siya, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi nag-activate dahil ang kanyang banal na sandata ay nawalan na ng gana na lumaban. Biglang, isang kakilakilabot na realisasyon ang bumungad kay Yoro, at tumakbo siya sa silid kung saan nakalagak ang kanyang ina, ngunit ang bola ng tubig na nakulong sa kanya ay sumabog, nag-iwan lamang ng isang walang laman na hanay ng mga damit. Nalungkot si Yoro nang mawala ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Shiro sa lahat na matagal nang nasawi ang kanyang tunay na ina, at ang isang ito ay isang ilusyon lamang na ginawa niya para sa kanyang sarili. Ang ina ni Yoro ay hindi kailanman nagpakita sa kanya ng anumang pagmamahal, at patuloy niya itong pinapagalitan na maging perpekto sa lahat ng bagay. Nagsumikap siya sa pag-asang pupurihin siya nito balang araw, ngunit kahit na naging isa siya sa 12 Guardians, hindi siya nagbago. Nasawi siya kaagad pagkatapos, at naisip ni Yoro na kung siya ang magiging hari, sa wakas ay kikilalanin niya siya. Ngunit ngayon siya ay nabigo ng husto sa lahat. Biglang naglakad sa unahan si Kan-oji sa isang maliit na kahon sa isang stand, at sinabihan siya ni Yoro na huwag itong hawakan dahil ito ang Reg Along ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya nasawi. Tinanong siya ni Kan-oji kung ano ang nasa loob nito, at sumagot si Yoro na hindi siya nang ahas na buksan iyon dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat dito. Sinabihan siya ng lahat na tumingin sa loob dahil baka may mensahe para sa kanya, at obligado si Yoro. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang hindi magandang pagkakagawa na kwintas na ginawa niya para sa kanyang ina noong bata pa siya. Tumanggi siyang tanggapin ito, sinabi na ito ay isang pag-aaksaya sa kanya at sa kanyang oras. Napatulala si Yoro, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang matandang alipin na ang mahigpit na kilos na palaging ginagawa ng kanyang ina ay para lamang sa kanyang kapakanan. Alam niya na si Yoro ay isang spoiled at mabait na bata na walang alam sa mga hamon ng totoong mundo. Nawala na sa kanya ang kanyang ama, kung kaya't ang kanyang ina ay yumako sa responsibilidad na ihanda siya para sa kinabukasan sa pamamagitan ng pagkilos na matigas kahit na nadurog ang kanyang puso. Nang malaman ni Yoro ang katotohanan, napaluha siya at sa wakas ay napagtanto na siya ay naligaw ng landas. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga lingkod para sa lahat ng mga maling nagawa niya, at pagkatapos ay nagpasalamat kay Arata sa pagpapaunawa nito sa kanya. Tinanong niya ito kung ano sa tingin niya ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, at sumagot si Arata na ito ang mga bond na ginagawa nila sa iba, at natutuwa si Yoro sa sagot. Sa sandaling iyon, dumating si Masato at hindi nasisiyahang marinig ang tungkol sa mga bond mula sa bibig ni Arata. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng anumang relasyon sa tao dahil dudurugin niya ito at tatapusin dito mismo. Sinabi niya na si Arata ay ganoon din dahil galit siya sa kanya upang maging isang demonyo upang tapusin siya. Nang inig si Arata nang marinig iyon, at sinabihan siya ni Masato na maging demonyo muli upang makapaglaban silang muli. Ipinahayag ni Arata na hindi na siya magiging demonyo muli, at nanumpa na babaguhin niya ang puso ni Masato. Sumagot si Masato na hindi siya babaguhin ng isang kasinghinin niya at saka itinutok ang espada kay Arata.
Ang kanyang espada, ang Orochi, ay biglang nag-evolve at lumakas, at si Arata ay walang pagpipilian kundi ilabas din ang kanyang sandata. Sumugod siya kay Masato, at winasak ng salpukan ng kanilang mga espada ang silid na kinaroroonan nila. Sinamantala ni Arata ang usok at tumakbo palayo, ngunit hinabol siya ni Masato. Siya ay umatake gamit ang mga pahabang talim ng kanyang espada, at si Arata ay makakaiwas lamang. Nag-aalala si Kataho sa kanya habang naaalala niya kung paano naging demonyo si Arata noong huling beses na nakalaban niya si Masato. Hiniling niya kay Kan'oji na tulungan siya, ngunit tumanggi siya, na sinasabi na ito ay isang labanan na dapat labanan ni Arata ng mag-isa. Bamaling siya kay Kenji, ngunit sumang-ayon siya kay Kan'oji at idinagdag na hindi siya makakatulong sa alinmang paraan. Gayunpaman, sinabihan niya si Kataha na maniwala kay Arata dahil hindi siya magiging demonyo at mananalo pa rin. Sa kabilang banda, si Arata ay patuloy na itinutulak pabalik sa pamamagitan ng pabago-bagong hugis na espada ni Masato at walang humpay na pag-atake. Isinaaktibo niya ang harang ng kanyang espada upang harangan ito, at sinabihan siya ni Masato na huminto sa pagtatago na parang duwag at umatake. Sinabi niya na ito ay isang labanan para sa pagsusumit, at tumugon si Arata na hindi niya gustong magpasumat ng sinuman. Biglang nag-cheer si Kan'oji para kay Arata, sinasabing lumaban siya or hindi niya maaabot si Prinsesa Kika. Biglang napagtanto ni Arata na dapat niyang tuparin ang tiwala ng prinsesa sa kanya. Nakarating din doon si Kataho at sinabi kay Arata na lahat ay naniniwala sa kanya. Naaalala ni Arata ang mga mukha ng lahat ng kanyang mga kaibigan at nakakuha ng determinasyon na makita ang laban hanggang sa wakas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Masato na ang paniniwala ay isang walang silbing bagay habang inilalabas niya ang madilim na kapangyarihan ng kanyang espada. Ang kadiliman ay nagsimulang tumama kay Arata, at hindi niya ito matatalo gamit ang mga kakayahan ng kanyang espada. Iniisip ng lahat na siya ay nasa problema dahil ang espadang Sukuyo ay walang anumang nakakasakit na kakayahan. Nagpa siya si Yoro na tulungan siya sa pamamagitan ng pagsusumit sa kanya, at pagbibigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihan at kakayahan ng kanyang sandata. Sinusubukan ng kanyang mga tagapaglingkod na pigilan siya, ngunit sinabi ni Yoro na ang pagsuporta kay Arata ngayon ay isang mas malaking pagkilos ng pagiging hari, at marahil ay ipagmamalaki siya ng kanyang ina sa paggawa nito. Kahit si Arata ay ayaw niyang magpasakop sa kanya, pero nakapagdesisyon na si Yoro. Sinabi niya kay Arata na baguhin din ang mundo para sa kanyang kapakanan. Habang sinisimula ni Yoro ang panunumpa sa pagsusumit, sinabihan siya ni Arata na huminto, ngunit sinabihan siya ni Kan'oji na huminto sa pagiging isang mahina. Sinabi niya sa kanya na ipinagkakatiwala ni Yoro ang kanyang buhay, kapangyarihan, at mga pangarap sa kanya, at dapat siyang tumayo at magpatuloy sa pagsulong gamit ang bagong kapangyarihang ito. Pagkatapos ay nakumpleto ni Yoro ang panunumpa ng pagpapasakop, at ang kanyang katawan ay naging gininto ang enerhiya upang makapasok sa espada ni Arata. Si Arata ay may bug zone ng emosyon at enerhiya na sumisira sa buong palasyo. Sina Arata at Masato ay nakatayo sa harap ng isa't isa, at sa wakas ay tinanong niya si Masato kung bakit gusto niya itong labanan ng husto. Naalala ni Masato ang kanilang nakaraan, at sinabi kay Arata na gusto niyang talunin siya sa lahat ng paraan kapag siya ay nasa kanyang pinakamahusay. Tinanong ni Arata kung hindi siya nasisiyahan sa lahat ng pang-aapi sa mga nakaraang taon, ngunit sinabi sa kanya ni Masato na siya ay masyadong balisa upang maunawaan ang katotohanan. Bigla niyang inatake si Arata gamit ang mga whip blades, ngunit binago ni Arata ang kanyang espada bilang sandata ni Yoro at pinalihis ang mga pag-atake ni Masato gamit ang mga water jet. Sinubukan muli ni Masato na umatake, ngunit sa pagkakataong ito ay pinalihis din ni Arata ang kanyang mga talim. Nang makitang si Arata sa wakas ay sineseryoso ang kanilang laban, nagpa siya si Masato na ito na ang kanyang pagkakataon na matalo siya ng maayos. Ginagamit niya ang mga blades ng latigo upang ilunsad ang kanyang sarili sa hangin, at pagkatapos ay sinusugod niya si Arata habang silang dalawa ay tinatawag ang kapangyarihan ng kanilang mga banal na espada. Sinabi ni Arata kay Masato na hindi na lang sa kanya ang laban niya, kaya hindi siya matatalo. Itinulak niya si Masato palayo bago pinakawalan ang buong lakas ng kanyang espada, na nagsimulang kuminang at muling nanambalik ang sarili. Biglang yumanig ang lupa, at nagsilabasan ang malalaking batong haligi mula sa dagat. Ang lahat ay namangha sa kapangyarihan ni Arata, maging si Masato ay naiwang tulale. Ipinahayag ni Arata na para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan sa mundong ito, lalaban siya ng buong lakas.
Itinaas niya ang kanyang espada, lumikha ng isang gininto ang hadlang at isang hanay ng mga ethereal na pakpak na gawa sa purong enerhiya sa paligid niya. Natigilan ang lahat nang makita ito dahil sa wakas ay na-activate na ni Arata ang buong kapangyarihan ng Sukuyo. Ibinaba niya ang kanyang espada, at isang malaking bug zone ng enerhiya ang ipinadala kay Masato, na nagpahayag na hindi siya susuko sa kanyang pangarap at tiyak na matatalo siya balang araw. Sinabi niya kay Arata na hintayin ang susunod na paglalaban nila, at pagkatapos ay natatangay ng napakalaking enerhiya. Habang ninanamnam ni Arata ang kanyang pagkapanalo, bigla niyang naramdaman ang dati niyang pagtakbo kasama si Masato noong middle school. Hindi siya parang nasa life or death battle kundi nasa isang friendly competition. Pagkatapos ay umupo siya, nagpasalamat sa Sukuyo sa pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan nito. Biglang umakyat si Kataha sa bato at niyakap si Arata, sinabi sa kanya na siya ay nagagalak na siya ay hindi nasaktan. Sinamantala ni Arata ang pagkakataong ito na ibigay sa kanya ang hairpin na binili niya para sa kanya, at masaya niyang tinanggap ito. Pagkatapos nito, nakilala ni Arata ang mga tagapaglingkod ni Yoro, na nagpasya na sundin ang pamumuno ng kanilang master at magpasakop din kay Arata. Tinanong niya sila kung sigurado sila, at sinabi sa kanya ng lahat na gusto nilang ibigay sa kanya ang kanilang mga kapangyarihan upang mabago niya ang mundo. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng mga tagapaglingkod ay nagpapasakop kay Arata at naging bahagi ng kanyang lakas. Matapos makuha ang kanilang enerhiya at puwersa ng buhay, ipinahayag ni Arata na patuloy siyang susulong upang patunayan na tama ang lahat sa paglalagay ng kanilang tiwala sa kanya.